Pakiusap lang. Pakiusap, mabubuting tao. Solmod. Salamat. Hoy, teka. Anong problema? Tingnan mo. Hindi ba yan si Chuyu, kaklase natin nung high school? Diyos ko, bakit siya nagmamakaawa ngayon? Jiang Ying, si Chuyu, ang first love mo. Ay, tumigil ka na. Matagal na kaming naghiwalay. Hindi ko siya kilala. Tara na. Magiging awkward kung lalapit siya para bumati. Tara na. Teka, kukuha lang ako ng video niya. Ang sama mo. Sige. Sapat na. Kung makita niya tayo mamaya, mapapahiya tayo. Tara na. Tara na. Bilisan natin. Hindi ka mabuting dating kaklase. Chairman, lumipas na ang buwan. Ang bilis sa buwang ito, ilang tao na ang nagbigay sa akin ng pera? Kasama na ang clown. 100 tao lahat. 100 tao. Mabutis ibigay ang impormasyon ng 100 tao na ito at bumuo ng plano para suportahan ang 100 tao. Bigyan ang bawat isa ng hindi bababa sa 100 milyong yuan na suportang pinansyal para matulungan silang baguhin ang kanilang mga kapalaran at ang mabubuting tao ay magkaroon ng gantimpala. Oo, Chairman, maaari na tayong bumalik para pangunahan ng Wealth Summit. Bumalik ka muna. Susunod ako mamaya. Oo. Chuyu, bakit siya nagmamakaawa? Chuyu, bakit siya nagmamakaawa? Chuyu, anong ginagawa mo? Xiao Shui. Bakit ka nandito? Hiniling sa akin ng ate ko na magtrabaho sa Dream Group. Tungkol sa'yo, hindi ba't sinabi mong nandito ka para sa negosyo? Ano ang ginagawa mo na ngayon? Nabigo ako sa negosyo. Bakit hindi mo sinabi sa akin na nabigo ang negosyo mo? Iniis mo pa rin ba na girlfriend mo ako? Natatakot akong baka hindi mo ako magustuhan. Kabalbalan. Nung nagnegosyo ka sa syudad, hindi mo inisip na taga na yun ako. Ngayong nabigo ang negosyo mo, iniisip mo bang iiwanan kita dahil wala kang pera? Ano sa tingin mo ako? Xiao Shui. Talaga bang hindi mo ako kinaiinisan? Siyempre, loko ka. Sabay tayong magbabahagi ng saya at sa hirap at ginhawa. Sige, tapusin na natin ang usapan. Tara na sa hotel para magpalit ng damit. Ano ang tinitingnan nyo? May problema ba sa fiancé ko? Hindi ba kayo nakakakinig? Ganda? Hindi maganda ang paningin mo. Maghanap ka ng pulubi. Bakit hindi ako? Pwede mo akong hanapin. O ako? Ano ang problema sa pulubi? Gusto ko lang talaga yung mga pulubi. Hoy, mahal. Halika, maghalikan tayo. Halika, asawa ko. Halika, maghalikan tayo. Huwag tumingin, huwag maingit. Malapit na akong ikasal. Mahal, tara na. Ano ang ginagawa mo? Umakyat ka. Hawakan mo ako ng mahigpit. Huwag kang mahulog. Xiao Shui. Hindi mo talaga ako binigo. Ang kasal sa makalawa. Sasabihin ko sa iyo ang aking tunay na pagkakakilanlan. Gagawin kitang pinakamasayang reyna sa mundo. Magtungo ka muna sa shower. Wala akong damit na mapapalitan. Madudumihan pa rin ito pagkatapos mahugasan.
O sige, magtungo ka muna sa shower. Bibilihan kita. Bilhan mo ako. Huwag mo itong alalahanin. Magtungo ka sa shower. Babalik ako agad. Napakabuti mo sa akin. Hindi ko alam kung ano ang magiging itsura mo sa hinaharap. Kumusta, Chairman? Pumunta ka sa Europa at bilhin ang Crystal Crown ngayon. At bilhin ang Eternal Diamond sa Africa. Any Asian city na gagawa ko lang. Palitan ang legal representative sa pangalan ng aking fiancé. Opo. Inakala ng iyong kapatid na dati akong nagtitinda sa kalye, ngunit hindi niya alam na ang aking stall ay kumalat na sa buong mundo, ma'am. Sa kasal sa makalawa, tiyak na mamamangha ang mga manonood. Chuyu, bakit hindi ka pa naliligo? O sige, hayaan na. Tingnan mo muna kung bagay sa'yo ang damit na ito. Ang Jazz ay isang napakamahal na brand. Malaki ang nagastos mo siguro. Ikaw ang magiging groom sa makalawa. Ikaw ang bida. Kailangan mong magsuot ng maayos. At ito pa. Pera. Bakit mo ako binibigyan ng ganito kalaking pera? Ito ang perang naipon ko mula sa pagtatrabaho sa mga tao na ito. At nang hiram ng iba mula sa mga kaibigan. Kailangan mong umarkila ng sasakyan para sa bangkit sa makalawa. Kunin mo muna ito. Xiaoshui, hindi ko matatanggap ang pera mo. Bakit ka nagiging formal sa akin? Ikaw ang aking asawa. Ikaw ang pagkakatiwalaan ko habang buhay. Ngayon ay nasa gipit kang sitwasyon. Sino ba ang matutulungan ko? Ngunit kung gagawin mo ito, mapapahiya ako. Bakit ka naman mapapahiya? Sa buhay ng isang tao, laging may mga taas at baba. Nahihirapan ka ngayon. Okay lang yan. Naniniwala ako na sa pamamagitan ng iyong pagsisikap, ikaw ay magtatagumpay. Sa makalawa ay isang napakahalagang araw para sa ating dalawa. Gusto kong dumating ka pakasalan ako ng may dignidad. Sige. Titiyak akong darating ako at pakasalan ka ng may dignidad. Gagawin kitang pinakamasayang reyna. Kumusta? Nagsimula na ang Fortune Summit. Dumating na ang mga leader mula sa lahat ng larangan. Alam ko. Xiaoshui, mayroon akong kailangang ayusin. Hintayin mo ako sa makalawa. Sige. Mahal, wag mong masyadong bigyan ng pressure ang iyong sarili. Kung meron ka mang problema, kailangan mong sabihin sa akin. Harapin natin ito lang magkasama. Sige. Narito na ang emperador ng kayamanan, si Ji Chuyu. Maligayang pagdating sa emperador ng kayamanan. Lahat. 10 taon ang lumipas na parang isang iglap. Oras na para sa ating taunang Wealth Summit. Para paikliin ang kwento, ito ang listahan na aking sinubukan. Ang listahan ng 100 People Support Plan. Hinihiling ko sa inyo sa loob ng isang buwan na bigyan ng bawat tao sa listahan ng 100 milyong yuan na suportang pinansyal upang matulungan silang magtagumpay. Huwag po kayong mag-alala, Emperador. Kayo po ang tumulong sa amin na matupad ang aming mga pangarap kaya kami naririto ngayon. Gagawin namin ang aming makakaya upang tuparin ang mga tagubilin ng Emperador ng Kayamanan. Gagawin namin ang aming makakaya upang makumpleto. Emperador, mayroon pa po kaming isang kahilingan. Umasa po kaming matupad nyo ito. Ano ang kahilingan? Narinig po namin na malapit na kayong ikasal, Emperador. Nakikiusap kami sa Emperador ng Kayamanan na payagan kaming dumalo. Mapagkumbaba naming hinihiling sa inyo na payagan kaming dumalo. Mapagkumbaba naming hinihiling sa Emperador ng Kayamanan na payagan kaming sumali. Lahat, hindi naman sayo kung dumalo kayo. Ang asawa ko ay taga-bukid at hindi pa nakakakita ng malalaking bagay. At kayo naman, mga higante kayo sa kani-kaniyang industriya. Kung magkaroon man ng kaguluhan, magdudulot ito ng pandaigdigang financial tsunami. Sa mga oras na yon, ang pandaigdigang media ay dadagsa sa lugar. Lubhang makakabala ito sa aking kasal o baka pati pagkakakilanlan ko ay mabubunyag. Huwag po kayong mag-alala, Emperador.
Lahat kami ay pupunta bilang ordinaryong tao upang samahan kayong sunduin ang nobya at hindi kailanman ibubunyag ang aming pagkatao. Opo. Lahat kami ay pupunta bilang ordinaryong tao. Deputy. Emperador, huwag niyo po kaming tanggihan. Tinulungan niyo po kami at wala kaming maibabayad. Ang inyong kasal ay ang pinakamahalagang sandali sa inyong buhay. Kahit na kami ay tumayo lang sa inyong tabi o hayaan niyo kaming maglingkod sa inyo, isa rin iyon sa aming kagustuhan. Opo. Kami ay mga mahihirap na kamag-anak lamang, kailangan lang naming dumating at uminom. Huwag po kayong mag-alala, Emperador. Ilan lang kaming mga lumang kaibigan na makikiusyoso at hindi namin kayo bibigyan ng problema. Opo. Sige. Pero kailangan ninyong tandaan na huwag ninyong ibubunyag na ako ang pinakamayamang tao sa mundo. At ang chairman ng Dream Group, Opo. ihanda ang kasal ayon sa plano. Opo. Ang ating Pancho Xiaoxue, ang ganda-ganda niya. Pagkatapos ikasal, malaki ka na. Dapat maging mabuti ka sa iyong biyenan. Sa ganitong paraan, para tratuhin ka ng mabuti ng iyong biyenan. Okay? Huwag po kayong mag-alala, Mama. Mama, malaki na po ako. Bumalik si Yingxi. Ate. Ang aking nakababatang kapatid ay biglang nagpakasal. Kanino? Sa anak na may-ari ng basurahan ng bayan. Hindi ba't perpektong tugma? Paano siya naging siya? Tingnan mo, bagay na bagay sila. Paano siya ang nandito? Ate, kilala mo ba siya? Siya ang ex-boyfriend ko. Naghiwalay na kayo ng ex-boyfriend mo? Kailang doon sa ex-boyfriend? Oo, Kat. Kahit hindi ko alam kung bakit kayo naghiwalay kay Chuyu. Pero may maganda na akong relasyon sa kanya ngayon. Hindi ganoon. Pulubi na siya ngayon. Hindi siya karapat-dapat sa iyo. Ano? Pulubi siya? Ano ang ibig mong sabihin, Yingxi? Ibig sabihin na mamalimos. Gumamen. Paano mangyayari yan? Siya ang anak ni Boss Chu. Paano siya mamalimos sa kalsada? Hindi ka naniniwala sa akin? Nanay, nakita nilang lahat? Maaari mong tanungin sila. Oo. Nakita naming lahat sa sarili naming mga mata. Oo. Hindi namin inaasahan na si Chuyu ay kaklase natin. Namamalimos siya sa kalsada ngayon. Nakakahiya talaga para sa amin. May video ako. Hayaan mong ipakita ko sa iyo. Pakita mo nga. Diyos ko. Si Chuyu, namamalimos pala sa kalsada. Xiaoxue, buti na lang hindi ka nagpakasal sa kanya. Kung mapangasawa mo siya, magiging katatawanan tayo ng buong baryo. Buti na lang, hindi natuloy ang kasal. Kanselahin na agad. Huwag na ninyong hayaang dumating sila. Sige, kukontakin ko na ang pamilya Chun ngayon. Hindi nagaganapin ang kasal. Hindi, dapat ituloy ang kasal ayon sa plano. Hindi, Xiaoxue. Magkapait ka sa isang pulubi. Hindi ko alam kung pulubi si Chuyu or naging pulubi dahil sa isang dahilan. Pero gusto ko siya at mabuti ang trato niya sa akin. Ikasal ako sa kanya. Ate, baliw ka na? Magpakasal sa pulubi. Gusto mo bang ituro tayo ng iba? Oo. Ang ating mga kapitbahay ang pinakachismoso. Gusto mo bang maapakapakan habang buhay? Wala akong pakialam. Kahit ano pa man, dapat akong pakasal sa kanya. Naniniwala ako na magiging masaya ako sa kanya. Baliw. Baliw ka ba? Xiaoxue, ikaw ang pinakamagandang babae sa loob ng 10 milya ang layo. Anong klaseng lalaki ang hindi mo mapipili? Hoy, Yingxi. Nakalimutan mo na ba kung bakit ka umuwi sa pagkakataong ito? Oo, nanay. Noong huling beses tayong naghapunan, si Master Liu ay may gusto kay Xiaoxue. Sinabi niyang gusto niya siya at hiniling niya akong bumalik para mag-alok ng kasal para sa iyo. Si Master Liu? Siya ang anak ng may-ari ng coal. Oo, kung tatay niya ay may ilang coal mines, halagang 10-10 milyon. Ito ba ay baganda? Dapat nating tanggihan si Chuyu. Magkaroon ng kasal kay Master Liu. Hindi. Si Chuyu lang ang papakasalan ko. Hindi. Nasira na ba ang ulo mo? Hindi naman baka ang utak ko. Pero dapat meron kang konsensya. Nagtatalo pa rin, hindi ba? Maniwala ka man o hindi, babatukan kita hanggang mamatay. Hoy, nanay? Sige na nanay, halika dito. Nakakainis talaga. Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Tara na. Hoy, little sister. Nakausap ko na si nanay. Ituloy ang kasal. Talaga, ate? Pumayag ka? Masyado kang matigas ang ulo. Ano ang hindi pagsang-ayon? Salamat, nanay. Salamat, ate. Sina Chuyu at ako ay magsisikap na yumaman para magkaroon kayo ng magandang buhay. Sige na, kapatid ko. Huwag mo nang sabihin yan. Madali na at maghanda ka na.
Saan ang cellphone ko? Xiaoxue, halika't tulungan mo si nanay tumawag. Sige. Hello, asawa ko. Sino ang tinatawag mong asawa? Chuyu, tama? Ang sabi ni Xiaoxue namin alam niyang namamalimos ka sa syudad, kaya ayaw niyang mapakasal. Hindi mo kailangan pumunta para pakasayel sa kanya. Anong sabi mo? Ano ang sabi mo? Pinky ka ba? Ang ibig kong sabihin, sinabi ni Xiaoxue na nais ang tao ang dangal at ang puno ay nais ang balat. At ayaw kanyang mapahiya siya. Kaya hindi tayo magpakasal. Tungkol naman sa bibigay kaya, ibabalik na lang namin sa ilang araw. Naiintindihan mo ba? Hello? Malu ka na. Pasensya na. Ang mga subscriber na iyong tinawagan ay pansamantalang hindi magagamit. Chairman, susuko na ba ang pamilya Jiang sa kasal? Paano sila maglalakas loob? Paano nila magagawang kansilahin ang kasal sa emperador? Ayaw na niyang mabuhay. Gustong emperador na magpakasal, ito ay isang biyaya para sa kanya at sa kanyang mga ninuno. Talagang nanalo siya. Sige, tama na ang satsat. Hindi ganyan si Xiaoxue. Siguradong may dahilan ito. Kaya ano na ang gagawin natin ngayon? Ipagpatuloy ang kasama niya. Pupunta ako sa bahay ng Jiang para malaman kung ano ang nangyayari. Oh. Hayaan mong tumawag ka. Hayaan mong tumawag ka. Hayaan mong tumawag ka. Naku, kung nagsantabaw ang diyang pulubi ay gusto ba kasal sa anak ko? Ba? Nanay, kumusta na? Tinawagan ko lang siya. Sinira ko ang cellphone niya. Sa pagkakakrite ko, marito, hindi na sila makikipag-ugnayan sa isa't isa. Hindi pa sapat yan. Kung ipipilit niya talagang pumunta, mabubunyag pa rin ang katotohanan. Hindi ko inaasahan yan. Ano ang gagawin natin? Magpadala ng tao para bantayan ang pasukan ng baryo. Kung talagang darating sila, ibalik niyo sila at huwag ninyong hayaang makapasok. Pupunta na ako. Puntimata kaya na may anak o kipom, meron ako ng hiling para sa lahat. Ano po yun, Sister Jiang? Mga kamag-anak at kaibigan, kailangan ko ang tulong nyo. Anong nangyari? Ate Jiang. Jiang, sabihin mo lang, anong magandang balita? Ginang Jiao, asahan kita mamaya. Ang anak kong babae ayaw magpakasal sa lalaking paparating para pakasalan siya ngayon. Kaya pakiusap, pumunta kayo sa pasukan ng baryo at pigilan siya. At huwag siyang papasukin. Kapag napangasawa ng anak ko ang isang malaking amo, ililibre ko kayo ng masarap na pagkain, sige ba? Sige. Walang problema, tara na. Tara na at pigilan siya. Pigilan siya at huwag papasukin, tara na. Huwag papasukin, tara na. Mahal, ngayong gabi, pwede na tayong matulog ng magkasama ng legal. Gusto kong yakapin mo ako habang natutulog. Hoy, Ginoong Liu, nagawa ko na ito para sa iyo. Pinaghiwalay ko na sila. Pwede ka nang dumating para pakasalan siya, dala ang bigay kaya. Sige. Hanggat papayagan mo akong pakasalan ng kapatid mo, sasabihin ko sa tatay ko na ipadala ka sa minahan ng uling. Talaga? Usapan, yan. Salamat, Ginoong Liu. Salamat, Ginoong Liu. Liu? Pangulo, may baryo Jiang pagkatapos ng isang tawiran ng bundok. Sige, tandaan ng lahat na itago ang inyong pagkakakilanlan. Maging magalang sa mga kababayan. Huwag siyang papasukin, pigilan siya. Bumalik. Bumalik. Huwag magpakasal, bumalik. 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 Umalis. Mga kababayan, anong nangyari? Kamag-anak kami ng pamilya Jiang. Hindi magpapakasal si Ate Xue. Bilisan nyo at bumalik na kayo mag-isa. Hindi kayo pwedeng makita ni Ate Xue. Gawin nyo ang dapat ninyong gawin. Paano kayo naglakas loob? Kasal at kasal, nakarating na kami rito. Paano nyo sasabihin hindi na kayo magpapakasal? Tama.
Pumirma kami sa kontrata at naglagay ng aming fingerprint at tinanggap ang bigay kaya. Ngayong ikakasal na kami, pero ngayon sinasabi niyong hindi. Sinabi ng aming mga kababayan na hindi namin tatanggapin ang bigay kaya ninyo. Babalik namin sa inyo ang bigay kaya. Hindi kami mang-abuso sa inyo. Bumalik na kayo kaagad. Mga kababayan, hindi ito tungkol sa bigay kaya. Kailangan kong liwanagin ang mga bagay-bagay. Kahit ayaw akong pakasalan ni Jiang Shui, kailangan kong marinig mula sa kanya ang dahilan. Bobobo ka ba? Kung gusto kanyang makita, bakit niya kami uutusan na pigilan ka? Sabi ko, binata, huwag ka nang gumawa ng gulo para sa sarili mo. Bumalik na kayo kaagad. Hindi ako aalis ngayon. Kailangan kong pumunta sa pamilya Jiang para liwanagin ang mga bagay-bagay. Pakiusap, lumayo kayo upang maiwasan ang di kinakailangang gulo. Paano ka naglakas loob na maging bastos? Gusto mo bang ipilit? May tinidor sa kamay, huwag na huwag kang papasukin sa baryo. Huwag papasukin ang mga demonyo. Huwag na huwag papasukin ang mga demonyo sa baryo. Huwag na huwag papasukin ang mga demonyo sa baryo. Huwag na huwag papasukin ang mga demonyo sa baryo. Huwag na huwag papasukin ang mga demonyo sa baryo. Huwag na huwag papasukin ang demonyo sa baryo. Huwag na huwag papasukin ang mga demonyo sa baryo. Huwag na huwag papasukin ang demonyo sa baryo. Huwag na huwag papasukin ang mga demonyo sa baryo. Huwag na huwag papasukin ang mga demonyo sa baryo. Bawal pumasok ang pamilya Jiang sa nayon. Huwag lumayo masyado. Jiangchu, papatawag lang po ako ng mga tao. Papatawag lang po ako ng mga tao. Sisirain ko sila sa loob ng ilang minuto. Hindi kailangan. Hinahanap natin ang kapayapaan. Huwag kayong magpanggap na mananakot sa amin. Hindi kami takot. Oh, ang nayon ng aming pamilyang Jiang ay hindi takot sa gulo. Naitaboy na ang oso sa buong kabundukan. Hindi kami takot sa inyo. Nagalit lahat. Dumating ako ngayon para pakasalin ang aking asawa ayon sa kasunduan. Hindi para gumawa ng gulo. Pakitaas ng kamay. Umiglap sa daan. Akala mo ang daan ay para sa'yo. Sino sa tingin mo ang iyong sarili? Akala mo ang daan ay para sa iyo? Naiintindihan ko. Shokao, pumunta ka at magabigay ng red envelope sa mga taga-nayon. Gusto mong bilhin kami ng red envelope. So wala kaming pakialam. Akala mo sino ka? Hindi namin binibili yan. Bumalik ka na agad. Maganda ang dalagang Jiang. Hindi ka karapat-dapat, kaya huwag mong pilitin. Hoy, sige na. Mga kababayan, bigyan nyo naman ako ng muka. Bigyan Dan. Kahit anong sabihin nyo, hindi namin kayo papasukin sa nayon. Ayaw kayong pakasalin ng dalaga. Bakit kayo pa rin nandito nang walang hiya? Umatras, 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 umatras. Balik. Ginong Lei, samahan niyo muna si Ginong Chu sa daan. Huwag nating antalahin ang magandang panahon. Sige, tara na. Huwag nating antalahin ang magandang panahon. Balik. Tigil. Anong klaseng mga kondisyon ang kailangan naming sundin para makadaan kami? Imposible ho. Walang daan. Umalis kayo rito. Umalis na kayo. Umalis. Nanay, anong nangyayari sa inyo? Nanay, anong nangyayari sa inyo? Epilepsy ito. Dalhin siya sa ospital. Huwag hayaang mamatay siya. Ngunit ilang dosenang kilometro mula rito ang bayan. Huli na para dalhin siya sa ospital. Kailangan siyang dalhin sa ospital. O maghihintay lang kayo ng kamatayan dito? Mga kababayan, tulungan nyo kami. Dalhin natin ang nanay ni Davao sa ospital. Dali. Hindi ba sila pumunta rito sakay ng sasakyan para sa kasal? Ngayon silang idaan siya sa kotse. Ilang dosenang kilometro lang at makakarating na agad. Kuya, pwede bang hiramin ko ang inyong kotse para dalhin ang nanay ko sa ospital? Sige ba? Hindi. Walang paraan, kayo ay mga hadlang. Pakiusap, ipahiram mo ito sa akin. Pakiusap, ipahiram mo ako. Pakiusap, ipahiram mo ako ng isa. Luluhod ako sa'yo. Pakiusap, iligtas mo ang buhay ng aking ina. Hindi mo karapat-dapat sa aming awa. Kasalanan ko. Nagkamali kami kanina. Meron kang maraming pagpaparaya. Pakiusap, tulungan mo ako. Iligtas ang aking ina. Tama, iha. Ang pagliligtas ng buhay ay mas mabuti kaysa pagtatayo ng pagoda. Gumawa ng mabuting gawa. Ngayon hinihingi mo na kaming gumawa ng mabuting gawa. Bakit hindi ka gumawa ng mabuting gawa kanina? Kaya mong malaman iyan sa iyong sarili. Kiao. Huwag mo itong masyadong seryosohin. Ililigtas ko ang iyong ina. Talaga bro. Salamat. Napakabuti mong tao.
Madalin mo at isakay siya sa sasakyan. Sandali. Huwag mo siyang dalhin sa sasakyan. Pinata, pumayag ka lang. Hindi ka pwedeng bumaliktad sa iyong salita. Hindi ako bumaliktad. Kaya kong gamutin ang karamdaman ng iyong ina. Hindi na kailangang pumunta sa ospital. Kaya mo bang gamutin ang karamdaman ng aking ina? Ikaw ba ay doktor? Oh, si Jichu ay hindi lamang doktor kundi siya ay lay. Manahimik. Oo, kaya ko siyang gamutin. Ilabas mo siya. Ngunit ang aking ina ay may malubhang epilepsy. Ito si kondisyon na nakamamatay. Hindi ito biro. Oo, narinig ko na ang inyong pamilya ay nangongolekta ng basura. Hindi ko narinig na alam mo ang gamot. Inispi mo ba na pinigilan ka namin kanina para maghiganti sa amin? Kung gayon, sabihin mo sa akin kung gusto mo akong iligtas siya. O hindi ayos na lang iyon. Sabihin mo na lang kung gusto mo akong iligtas siya. O pinakalimutan na lang. Sige, pwede kang tumulong. Basta iligtas mo ang aking ina, babayaran kita ng aking buhay. Ngunit, kung saktan mo ang aking ina, huwag mo akong sisihin sa pakikipag-away sa iyo. Chairman, sa kanilang pag-uugali, mas mabuti pang huwag tayong makialam. Pumunta ka at kumuha ng ilang sanga para sa akin. Oh. Mabilis mong punasan ang bula sa bibig ng iyong ina. Kumuha ka ng tubig para sa akin. Siyam na kulay na bahaghari. Siyam na makulay na bahaghari. Nasa edad na ako ng 50. Ito ang unang beses na nakakita ako ng siyam na makulay na bahaghari. Si Jichu ay talagang kahanga-hanga. Sinasabi ng alamat ang siyam na makulay na bahaghari ay isang pamamaraan ng karayom na nilikha ni Yao Zhu. Gumagamit ito ng acupuncture para makuha ang enerhiya ng langit lupa sa mga tao para buksan ang mga ugat ng dugo at meridian at gamutin ang lahat ng karamdaman. Hindi ko inaasahan Jichu ay isang nakatagong santo ng Chi Huang. Nay, gising ka na. Bumangon ka ng dahan-dahan. Dabaw. Nay, nasdate ko, Nay. Ano ang nangyari sa akin? Dinastabias tumatato mo sa masi. Nay, nagkaroon ka lang ng seizure. Salamat sa kuya na sumalubong sa kasal na nagligtas sa'yo. Salamat sa akin namang tagapagligtas. Salamat aking tagapagligtas. Tiya, bumangon ka agad. Bahagyang tulong lang ito. Siya ay napakabuting tao. Sinusubukan naming pigilan siya kanina. Tulungan mo akong bumangon. Dahan-dahan. Nay, takot na takot ako. Anan ba ang dasbihin mo? Umalis sa daan. Zheng Zhao, hindi natin siya pwedeng hayaang umalis. Hindi mo ba naaalala na inanyayahan tayo ni Sister Jiang? Wala akong pakialam. Ang binatang ito ay tagapagligtas ng aking asawa. Sino mang magtangka na pigilan ako, lalabanan ko siya hanggang kamatayan. Sino mang humadlang sa kanya, lalabanan ko hanggang kamatayan. Ang kuya na ito ay walang galit na nagligtas sa buhay ng aking ina. Siya ay mabuting tao. Sino mang magtangka na pigilan siya, ikaw ay masamang tao. Tama. Tingnan mo ang isang mabuting binatang iyan. Kung ang batang babae mula sa pamilyang Jiang ay mapangasawa siya, ito ang kanyang biyaya. Binata, huwag siya naman sa lalimin ng yan, dumating sa aming nayon ng Jiang. Kahit ano pa man, tutulungan ka ni Tia. Mentira. Tara na. Tulungan natin ang binatang magpakasal. Oo, umalis sa daan. Ibalik ang lahat sa bahay. Oo. Sa tabi. Tara na. Sige. Salamat sa lalapit. Uy, darating ba si Master Liu o hindi? Bakit hindi siya nagmamadali? Sobrang magiging masaya siya pagdating niya. Sinabi niyang magdadala siya ng 1 milyong piso bilang dote. Sobrang dami ang ibinigay niya. Napakaganda niyan. Sinabi mong handa na ang piging. Isauli natin ang pulbe. Hindi ba dapat tayong maghahanap ng magandang manugang na papalit sa kanya? Siyempre, mawas yung aking kapatid ay napangasawa ang isang malaking pamilya. Kapag nalaman ng kanilang mga kamag-anak at kaibigan, mangingimbuyong sila sa atin. Tiyak yan. Break ngayon ang ating pamilya, magkakaroon tayo ng magandang buhay.
Nay, halos tanghali na. Bakit hindi pa dumarating si Chuyu? Tawagan mo siya agad. Tinawagan ko siya kanina. Sinabi niyang kanselado ang kasal at hindi siya darating. Ano ang sabi mo? Anong sinabi mo? Sinabi ko ang iyong minamahal na si Chuyu. Sinabi niyang kinansela ang kasal at hindi siya darating. At iniwan ka. Naiintindihan mo ba? Imposible. Hindi gagawin yun ni Chuyu. Tingnan mo ang batang ito. Ako ang iyong ina. Kung hindi ka naniniwala sa akin, Oo, masyado siyang walang puso. Isa siyang pulubi. At hindi mo man lang siya nagustuhan. Pero nagmamayabang siya. Ganitong klaseng lalaki, mas mabuting maghiwalay na. Imposible. Sinabi niya na pakasalan niya ako ng magarbo. Pakasalan ka ng magarbo. At tinanong kung kailan siya Dahil darating. lang sa pangungusap Sinabi na ito, niyang hindi siya isa siyang darating. sinungaling. Isa lang siyang pulubi. Paano niya magagawa? Gamit ang bibig niya? Sa lipunang ito makinig ka sa nanay mo? Ang salita ng lalaki ay kasinungalingan lang. Nakikita ka lang niya bilang mabait at inosente. Naiintindihan mo? Nakuha ba ni Chuyu ang 100,000 yuan at kinuha ang pera at tumakbo? Siya ay sinungaling. Hindi. Hindi ako naniniwala na ganito siya. Kalimutan mo na, Xiaoxuan. Hindi worth paniwala ng ganitong klase ng lalaki. Napakaganda mo. Makakahanap ka na mas magaling mamaya. Tama. Nakausap ko na ang ate mo. Maghahanap ako ng mas magaling para sa'yo. Hindi ako naniniwala. Ibigay mo sa akin ang telepono ko. Gusto kong tawagan mismo si Chuyu at tanungin kung ano ang nangyayari. Ang telepono? Hindi ko ba sinira ang telepono mo? Paano mo sinira ang telepono ko? Bakit mo sinira ang telepono ko? Ano pa? Kanina lang tinawagan ko si Chuyu. Nagpadala siya sa akin ng galit. Kaya itinapon ko ang telepono. Kumabakabog pa rin ang dibdib ko. Tama. Sinabi niya sa nanay na kanselahin ang kasal. Nagalit si nanay. Kaya itinapon ang telepono. Nalulungkot si nanay para sa iyo. Imposible. Tingnan mo. Ako ang iyong ina. Siya ang iyong kapatid. Paano kami magsisinungaling sa'yo? Kung hindi ka maniniwala, tanungin mo si Jiangping. Nang tawagan ko si Chuyu, galit na galit ako kaya itinapon ko ang telepono. Nakita ko na itinapon ni Tia ang kanyang telepono. Naniniwala ka na ba ngayon? Nabulag lang siya ng dukha na iyon at nalito. At hindi pa niya alam na naibenta na siya. Nakakaawa talaga. Alam mo na mayroon akong 2 anak na babae, isa ay bastarda at ang isa ay tanga. Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala na gagawin yun ni Chuyu. Xiaoxue, ang ganitong bagay ay talagang karaniwan. Tama. Sinabi sa akin ng aking dating kasintahan na ako ang kanyang unang pag-ibig. Pero nauwi siya sa 2 diborsyo at 3 anak. Napakakaraniwan ng ganitong bagay. Alam mo yan, ngunit naisuot ko na ang aking wedding dress at ang mga bisita ay naimbitahan na. Ngunit ang lalaking ikakasal ay hindi dumating. Maging katatawanan ba ako sa buong na yon? Hindi. Nakipag-usap lang ako sa iyong kapatid. Nakahanap kami ng pansamantalang lalaking ikakasal para sa iyo. Ano? Pansamantalang lalaking ikakasal? Ang groom na pansamantala nating nahanap. Mabuti siyang tao at kaibigan ng ate mo. Mas mabuti pa siya kaysa sa pulubi. Sino? Yung kasama mong kumain sa labas noong isang araw, si Liu Wei, si Master Liu na ipinakilala ko sa iyo. Hindi. Bakit hindi? Mabuti ang kanyang kalagayan. Ang tatay niya ay may-ari ng coal mine. Gwapo siya. Masyado siyang malandi. Nung isang araw na kumain tayo, lagi niya akong tinititigan. Nakakadire. Tinalikuran ka ng isang pulubi, bakit ka pa mapili? Ganon tumingin sa iyo ang taong iyon. Hindi ba't dahil maganda ka? Nakakadiri ka. Mas magaling pa rin si Master Liu kaysa kay Chuyu. Nais ko lang talagang iligtas ang iyong dangal. Matagal na kitang pinuri. Pumayag siya. Tama, Xiaoxue. Malapit na kaibigan ko si Master Liu. Mayaman siya. Kung pakasalan mo siya, aasenso ang pamilya mo. Sa kabilang banda, si Chuyu siya, ang dating kasintahan ng ate mo, at iniwan siya ng ate mo. Buti na lang, hindi ka niya sinipot. Kung hindi, napangasawa mo na siya. Pagtawanan ka ng lahat. Gusto ka ng pakasalan ni Master Liu. Dapat maging masaya ka. Tumigil na kayo. Hindi ako magpapakasal sa playboy na iyon. Mas gugustuhin ko pang maging single kaysa pakasalan siya. Ayaw mo siyang pakasalan, di ba? Halika na. Tingnan ninyo. Nakahanda na ang handaan. Kailangan na lang gawin ang seremonya. Anpi, ang gusto mo? Gusto mong pagtawanan ang sarili mo at ang pamilya Jiang sa buong baryo? Hoy, Master Liu.
Sige. Sige. Dumating na ang wedding party ni Master Liu. Talaga, bilisan na nating salubungin siya. Si Master Liu ay nandito para pakasalan si Jiang. Nandito na si Master Liu para pakasalan si Jiang. Ay, nandito na si Master Liu. Sige. Ikaw na ang sumalubong sa kanya. Sabi ko hindi ako magpapakasal at hindi ako magpapakasal. Hindi. Ang tigas talaga ng ulo ng babaeng to. Hoy, huwag kang tumayo lang dyan. Puntahan mo at pakiusapan siya. Dumating na si Master Liu. Yes, Master Liu. Huwag mo siyang iwanan mag-isa. Oh. Inisip mo ba na tigasin ang ulo ng babaeng ito? Tara na't salubungin natin si Master Liu. Sige, tayo na muna. Kailangan niyang magpakasal ngayon. Kung hindi siya magpakasal, hindi ko na siya kikilalanin. Tara na. Ay, nandito na si Master Liu. Tingnan mo, umulan agad pagdating mo. Ay, wala kang alam. Nangangahulugan ito ng kayamanan. Si Master Liu ay nagdadala ng yaman. Oo. Malapit na tayong maging pamilya. Bakit tinatawag mo pa rin akong Master Liu? Tawagin mo akong Bayaw. Bayaw? Ito si Mama. Biyanan. Hoy. Magandang araw po, Biyanan. Bilisan mong magbigay ng red envelope. Diyos ko. Ang daming pera. Wow, ang daming pera. Wow, ang daming pera. Magkano? Hindi ganong marami. $100,000 lang. Biyanan, ito lang po ang munting handog ko. Tanggapin niyo sana. Open the party ko tayo walang palibang pabibigay. Pero marami kaming pera. Sige, tatanggapin ko na. Aha! Aling, siguro napakabuti mong tao sa nakaraang buhay. Napakabuti ng manugang nyo. Ang manugang ninyo ay dumating na nakasakay sa pribadong sasakyan. Siguradong mayaman siya. Ay, manugang, ikaw ba ang nagmaneho ng kotseng ito? Mga kotseng ito, Mama, ay bahagi lang ng pamilya ko. Kung hindi lang dahil sa probinsya ninyo na hindi maganda at makikitid ang mga kalsada, ang mga luxury car ko, pati helicopter, ay pwedeng makapunta dito. Yan ang tinatawag na luho. Tama, mayaman sila. Also ni Sin Boss, kakahalaga ng milyon-milyon. Ang mga kotse na binanggit mo, masyado lang mababa ang chassis. Ang mga kalsada sa probinsya ninyo ay hindi kayang daanan. Hoy, nakaharang ang pinto. Alisin mo ang kotse mo sa daan. Nasaan ang bride? Bakit hindi ko pa siya nakita? Ay, naghihintay siya sa loob. Yingzi, bilisan mong tawagin ang ate mo. Dumating na ang asawa niya at hindi pa siya lumalabas para salubungin. Haha. Siguradong mahiyain ang bride sa una niyang kasal? Siguradong mahiyain siya sa kwarto. Tama. Kaya lang. Gusto ko ang mahiyain na bride. Ay, mahiyain pala siya. Xiao Shui, kung wala kang mapapangasawa, pagtatawanan ka habang buhay. Oo. Narinig ko na hindi masama si Master Liu. Mas mabuti kaysa kay Chuyu na isang hindi responsableng lalaki. Oh, little sister. Dumating na ang groom. Lumabas ka na agad. Hayaan mo siya. Hindi ako alis. Hayaan mo siyang umalis. Hindi ako pupunta. Tama na. Maaari ka bang tumigil sa pagiging pabago-bago ng isip? Maging responsable ka. Wow. Paano ako naging hindi responsable? Paano ako nagiging pabago-bago ng isip? Ayoko lang magpakasal sa hindi ko gusto. Hindi ba okay yan? Oo, gusto mong maging katawa-tawa. Gusto mo ako at si Mama at maging katatawanan tayong lahat? Kung hindi dumating ang ikakasal sa araw ng kasal, ayaw niya sa iyo. Ay mag-alala para sa iyo. Ako lang at si Mama ang nag-aalala para sa iyo. Kaya mabilis kaming nakahanap ng mapapangasawa mo. Si Master Liu ay isang mayamang binata para makasama sa pamilya namin ito na ang biyaya mula sa nakaraang buhay mo. At ikaw pa rin ang mapili dito. Gusto mo kaming ni Mama maging katatawanan? Tama ba? At mapapahiya tayo. Tama? Tama, makikinig ako sa'yo. Kahit sino pwede kong pakasalan at siya ay mayaman. Pero hindi ko siya gusto. Hindi ako magiging masaya sa kanya. Masisira ang buhay ko. Masaya ka na ba? Hindi ka pa naman kasal. Paano mo nasabi na hindi ako magiging masaya? Kung kasama ko ang isang taong hindi ko gusto, hindi lang talaga ako masaya. Kung si Chuyu ang pakasalan mo, masaya ka kasama ang pulubing si Chuyu. Masaya ka sa wala. Xiaohui, sundin mo lang ang ate mo. Hindi ka niya sasaktan. Para sa ikabubuti mo lahat yan. Ang kaso lang ay masyado ka pang bata. Ang tulos sa paberes babing as 12 call sa damdami.
Pero ang damdamin at totoong buhay ay hindi pareho. Ano ang ginagawa mo? Bilisan mo, naghihintay si Master Liu sa labas. Bilisan mo, naghihintay si Master Liu sa labas. Hindi ko siya mahikayat. Matigas ang ulo niya. Hindi ko siya mahikayat. Paalala ko na ang silakyan ni Master Liu. Naguhintay kayong mga kamag-anak at kaibigan para sa kasal. Hindi natin pwedeng hayaan na pagtawanan tayo ng iba. Hindi ako pupunta. Pakibitawan mo ako. Ikaw na lang? Hindi ako pupunta. Hayaan mo siya. Sinasabi ko sa iyo, kailangan mong magpakasal ngayon. Kailangan mong magbigay ng paliwanag kay Master Liu at sa mga kamag-anak at kaibigan. Huwag kang nakatayo lang dyan. Hilahin siya palayo. Tara na, Xiaoshui. Ang nanay at ate mo ay para sa ikabubuti mo lahat. Hindi ako pupunta. Tama. Pagpakasal kay Master Liu, magpapasarap ang buhay mo. Oo, tara na. Hindi ako pupunta. Magiging masaya ka kung makakapagpakasal ka kay Master Liu. Nasaan ang bride? Bakit hindi ka pa lumalabas? Eto na siya. Narito na ang bride. Pakibitawan mo ako. Ano ang ginagawa niyo? Pakibitawan mo ako. Pakibitawan mo ako. Sabi ko, hindi ako magpapakasal at hindi ako magpapakasal. Maaari ka bang tumahimik? Napakaraming kamag-anak at kaibigan. Huwag hayaang makita ng iba ang ating kahihiyan. Naniniwala ako na hindi ako bibiguin ni Chuyu. Pupunta ako para alamin kung ano ang nangyayari. Ano ang nangyayari? Sabi ni Shui, hindi siya magpapakasal. Ano ang nangyari? Hindi ko alam. Masaya kami at tinanggap ang lahat ng regalo. Bakit hindi magpakasal? Bianan, anong nangyayari? Bianan, anong nangyayari? Ayos lang. First time niya ikasal. Medyo kinakabahan siya at natatakot. Oo. Huwag kang matakot, mahal. Basta't makasal ka sa pamilya namin na Liu, papagpasuotin kita ng ginto at pilak at mamuhay ng marangya. Huwag mo nang isipin yan. Hindi ako makakapagpakasal sa'yo. Si Chuyu lang ang gusto ko sa puso ko. Huwag kang magsasabi ng walang saysay. Si Chuyu ay isa lang pulube. Kung makakapagpakasal ka sa kanya, ikasisira mo ang pangalan ng mga ninuno natin sa 18 henerasyon. Ayaw niya sa iyo. Hinahabol mo pa rin siya. Magkaroon ka naman ng kahit konting ambisyon. Hindi ako naniniwala na ganito ang trato niya sa akin. Pupunta ako para humingi ng paliwanag sa kanya. Wala kang dapat hilingin. Sinasabi ko sa iyo, ang pamilya namin na diyang ay si Master Liu lang ang kinikilalang manugang. Kailangan mong magpakasal sa kanya ngayon. Kung hindi ka magpakasal, ipapaalis kita sa pamilya sa utos ni Lolo. Lolo. Xiaoshui, magandang kasal it. Ano ang tangyari? Lolo, tulungan mo ako. Ayoko nang magpakasal sa iba. Pinipilit nila akong magpakasal sa iba. Ngayon ang araw ng iyong kasal at masaya kang isinusuot ang iyong damit pangkasal. Bakit kanila pinipilit magpakasal? Hindi. Dati si Chuyu ang ikakasal ngayon. Kaya masaya ako. Pero ngayon, pinipilit nila akong magpakasal kay Master Liu. Ayoko, pero pinipilit nila akong magpakasal. Nanay ni Shui. Hoy. Ano ang nangyayari? Ay, Lolo? Yung binanggit niya kanina. Si Chuyu ay hindi dumating ngayon para pakasalan siya. Kaya kami nagpakasal kay Master Liu. Nandito si Master Liu para tulungan ka. Hindi ka pa rin nagpapasalamat. Ano, si Xiaoshui ay di pinuntahan ng orihinal na ikakasal. Tayo napunta sa ibang ikakasal. Si Xiaoshui, iniwan ang kanyang orihinal na lalaking ikakasal at pinalitan siya ng ibang lalaking ikakasal. Hindi ba? Nakakahiya talaga. Pinalitan niya pala ang lalaking ikakasal. Imposible, nangyari talaga yan. Bakit hindi dumating ang orihinal na lalaking ikakasal? Akala ko ito yung orihinal na lalaking pagkakasal niya. Master Liu, kung ikukumpara sa lalaking iyon na walang puso sa usapin ng pamilya at ugali, mas mahusay siya sa lahat ng paraan. Ang tatay niya ay nagpapatakbo ng minahan ng carbon, samantalang ang isa ay kolektor ng basura. Sa huli, mas marami pa tayong makukuha. Oo, mas decent pa. Tata. Xiaoshui, kasalanan mo ito. Ang orihinal daw mong lalaking ikakasal ay naging walang puso. Hinahanapan ka ng nanay at kapatid mo ng mas mabuti. Hindi na antala ang kasal. Ano pa ang masasabi mo? Kung aling basing papit, hindi ko siya gusto. Wala akong pakialam naman. Walang problema kung gusto mo siya o hindi. Kung gayon, hindi tayo mapapakasal ngayon. Pinipilit mong hayaan ang napakaraming kamag-anak at kaibigan na manood ng katatawanan. Kaya ano kung tumawa sila? Hindi ko siya gusto. Hindi ako magpapakasal sa kanya. Napakalakas ng loob mo. Ikaw ang pumayag na magpakasal sa pamilya Liu. Dumating ako na may mamahaling sasakyan at magandang regalo. Pero binigyan mo ako ng ganitong sorpresa. Hindi mo talaga alam ang mga kahihinat na ng paglabag sa aming pamilya Liu. Master Liu, huwag kang magalit. Ngayon kita taas man at magpapakasal, pakinig ka lang sa akin. Ngayong gabi, siguradong papapasukin kita sa silid ng bagong kasal bilang lalaking ikakasal. Tatanungin kita, magpapakasal ka ba kay Liu ngayon?
Tatanungin kita kung papakasalan mo ba si Master Liu ngayon. Hindi ako magpapakasal kahit mamatay pa ako. Naku, talagang pinapaiinit mo ang ulo ko. Hindi mo talaga ako binibigyan ng daan. Gusto mo talagang maging katatawanan tayo sa lahat. Ikaw, sige. Pero hindi tanip pong bayad ko bang gusto mo. Yang ing paluhuri mo siya para sa akin. Ngayon, sa harap ng matanda, ipapatupad ko ang batas ng pamilya. Sige. Mga kapatid, tulungan niyo ako. Ano ang ginagawa mo? Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Ano ang ginagawa mo? Tita, hindi maganda yan. Pag-usapan natin. Ano pa ang pag-uusapan? Nasabi ko na sa kanya ang lahat ng magagandang salita. Nakikinig ba siya? Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Pinilit mo ako? Ito ang usapan ng aming pamilya Jiang. Kayo mga dayuhan. Umalis kayo dito. Lumuhod ka. Huwag kang gumalaw. Mbachamatyan, karakan kaibigan, nakita niyo ba ang nangyari ngayon? Ang aming pamilya Jiang ay may anak na walang utang na loob na pinagtawanan lang tayo ng lahat. Kung napon, papatupad ko ang batas ng pamilya Jiang. Pagkatapos ipatupad ang batas ng pamilya, paalisin ko siya sa pamilya Jiang. Mula nang kahiyantin ang mga pagkakamali ni Jiang Shui at kahihiyan ay wala nang kinalaman sa aming pamilya Jiang. Ang ganyang babae, paalisin siya sa pamilya. Paalisin siya sa pamilya. Paalisin siya. Paalisin siya. Paalisin siya. Paalisin siya. Xiao Shui, paparating na ako. Malapit na tayong maging mag-asawa. Xiao Kao, gaano katagal pa bago tayo makarating? Malapit na tayo. Naghihintay na ang sasakyan sa intersection. Okay. Tara na. Paalisin siya. Paalisin siya. Paalisin siya. Paalisin siya. Ito ang bunga ng katigasan ng ulo mo at ginawa mong katatawanan ang lahat. Basta sumang-ayon ka na magpakasal kay Master Liu ngayon, magaganap agad ang kasal. Ipagdarasal kita. Oo nga, ang di pagkakaisa ay mahalaga. Hindi ka naman kinaiinisan ni Master Liu. Iniwan ka lang. Ignorante ka pa rin. Talagang sobra na ito. Ito ay bago pa lang kayo ikasal at iniwan ka pa niya. Kung pamagtarik-pag itong magpapakasal ka, at pagkatapos ay iiwanan ka, magiging pangalawang kasal mo na yan. Wala ka ng halaga. Naiintindihan mo ba? Sang-ayon ka ba, kapatid? Manahimik ka. Hindi ako sang-ayon. Nakakatawa. Mas mabuti pa ako ng 1,000 beses kaysa kay Chuyu na yon. Anong karapatan mo para maliitin ako? Sa tingin mo, pero sa puso ko, mas mabuti si Chuyu kaysa sa'yo. Hindi ko lang maintindihan. Ano ba ang maganda kay Chuyu? Iniwan ka niya sa araw ng kasal. At sinasabi mo pa rin na magaling siya. Bobo ka ba? Hindi ako ipagkakanulo ni Chuyu. Siguradong may dahilan. Sobrang tigas talaga ng ulo mo. Sige, kayo dalawa, italin niyo siya. Ipapatupad ko ang batas ng pamilya. Ipapatupad ang batas ng pamilya. Ipapatupad ang batas ng pamilya. Sige ka, sasapatusin kita hanggang mamatay. Ikaw na maliit na putak-putak. Nandito na ang sir. Sige ka, sasapatusin kita hanggang mamatay. Ikaw na maliit na putak-putak. Xiao Shui. Bakit siya nandito? Paano ko malalaman kung bakit siya pumunta? Chuyu, nandito ka na rin sa wakas. Oo, nandito ako para pakasal sa'yo. Nanaginip ba ako? Nandito ka na rin sa wakas? Siyempre naman. Pero ikaw, bakit mo biglang sinabi na huwag akong pumunta? Kailan ko sinabi yan? Hindi. Tara na, bilisan natin. Tinawagan ako ng nanay mo sa telepono mo. Na sinabi mong alam mong nagmamakaawa ako sa bayan. At sinabihan akong huwag nang pumunta para hindi ka mapahiya. Mali ba ako? Isa kang pulubi sa kalsada. Nakakahiya. Bakit ka dapat magpakasal sa anak ko? Kailan ko sinabi yan? Gawa-gawa mo lang yan. Kaya hindi mo pala ako pinipigilan na pumunta. Oo. Dito pa nga ako nagpunta suot ang wedding dress ko para hintayin ka. Sabi ng nanay ko, hindi ka darating. Hindi ko sinabi. Sinabihan niya akong huwag nang pumunta at naghahanap pa siya ng mga tao para pigilan ako at hindi niya ako pinapasok sa baryo. Ano?
Nay, paano mo nagawang magpadala ng tao para pigilan si Chuyu? Anong mali sa pagpigil sa kanya? Natatakot akong ipagpaliban niya ang iyong buhay at kaligayahan. Mali ba ako? Pero niloloko mo ako. Akala ko si Chuyu talaga kinuha ang regalo kong kasal at tumakbo. Teka, ano ang sinabi mo? Ibinigay mo sa kanya ang lahat ng regalo para sa kasal. Binigyan mo pa siya ng pera? Hindi ko ginawa. Iyon ay para sa regalo ng kasal na inihanda ko para sa kanya. Mali ba ako? Anong kahihiyang ka? Paano ako nagkaanak ng ganitong anak? Putatingin mo. Katkam, isa at pinapahiya mo ang iyong sarili. Tiyahin, ang kasal namin ay inayos ng mga nakatatanda. Bakit bigla kang tumututol dito? Ano sa tingin mo? Noong kami ng iyong ama ang nagdesisyon nito, ang iyong ama ay tagapamahala ng isang istasyon ng pangongolekta ng basura. Ang kukop ang ating mga pamilya. Nung fit ng Ken, wala na siya. At bumagsak na ang iyong pamilya. At naging pulubi ka na sa kalsada. Hindi ka naman kapakipakinabang. Ako ba ang sinisisi mo? Hindi, tiyahin. Hindi ako pulubi. Ako ay... Tama na, Chuyu. Itigil mo na ang pagpapanggap para sa iyong inferiority complex at kayabangan. Narsisan nating lahat iyon. Nagpalimos ka sa kalsada sa lungsod at gusto mong gawin iyon nang walang nakakaalam. Jiang Ying, wala kang ideya kung ano ang ginagawa ko. Chuyu, tumigil ka na sa pagsasalita. Talagang nakita ito ng kapatid ko. Nag-record siya ng video. Nag-record ng video? Xiaolan, hindi niya inaamin. Ipakita mo sa kanya ang video para patunayan. Oo nga, Chuyu. Talagang hindi ko inaasahan. Bilang isang kaklase, naging pulubi ka na. Oo, tingnan natin ang ating kaklase. Si kaklase Xiaomin ay nagpapatakbo ng kumpanya. Si Xiaohua ay nagpapatakbo ng supermarket. Habang ako ay nagtatrabaho bilang white-collar worker sa Dream Group. Ikaw ang nanguna sa klase natin noon. Hindi ko inaasahan na naging pulubi ka na ngayon. Tingnan mo. Halika na, tingnan mo. Oh, nagpapalimos talaga siya. Kaya naman pala gusto ng matanda na palitan ng manugang niya. Kahit ako pa yan, hindi ko papakasalang anak ko sa isang pulubi. Paumanhin sa lahat. Baka hindi nyo alam na siya ang dati kong kasintahan. Inisip ko lang na wala siyang silbi. Kaya nakipaghiwalay ako sa kanya. Kung gayon, dapat ko na sigurong pasalamatan ka sa paghihiwalay mo sa akin. Kung hindi, hindi ko sana makikilala ang isang taong karapat dapat hintayin. Ang aking di matatawarang pamilya at trilyon-trilyong yaman. Hindi ko alam kung kanino ko ito ibabahagi. Anong yaman? At trilyon-trilyong yaman? Oh. Masaya akong pinalayas kita. Noong una, akala ko lang wala kang kakayahan. Ngayon, iniisip kong katawa-tawa ka bukod sa pagiging walang kakayahan. Wala ka namang wala, pero nanloloko ka pa rin. Akala mo, mananalo ka ng dangal sa pamamagitan ng pagyayabang. Jiang Ying, hindi kita gusto, pero ang kapatid mo, Xiao Shui. Hindi ko kailangang patunayan sa iyo ang aking lakas. Xiao Shui, magtiwala ka sa akin. Pagkatapos mo akong pakasalan ngayon, personal kong ilalagay ang korona sa iyong ulo. Hayaan mong ang mga taong tumitingin sa iyo ng mababa ay naisin nilang sungkitin ang kanilang sariling mga mata. Tama na, huwag mo nang isipin yan. Hindi ko papakasalang anak ko sa isang pulubi. Tiyahin, dapat ay maging tapat ka. Noong una, nakita mong mayaman ang aking pamilya at nagmakaawa ka sa aking ama para sa isang kasal. Tapos, hindi na patay ang iyong ama? Nagbago na ang panahon. Ngayon, hindi na tugma ang ating dalawang pamilya. Sabi ko, Lao Jiang, huwag ka nang ganyan magsalita. Kung hindi, hayaan mong sabihin ko ang nasa isip ko. Mrs. Zhao, ano ang gusto mong sabihin? Gusto kong sabihin na napakagaling ng binatang ito. Dapat mong ipakasalang anak mo sa kanya. Mrs. Zhao, ano bang pinagsasabi mo? Nang lumabas ka kanina, naiwan mo yata ang ulo mo sa bahay. Bakit ka nagsasalita para sa iba? Paano naman ako mapupunta sa panig niya? Napakahusay talaga ng binatang ito. Iniligtas niya ang buhay ko. Iniligtas niya ang buhay mo? Kailan ito nangyari? Sandali lang. Kung nakinig ka sa akin para pigilan sila. At pigilan silang pumasok sa nayon. Gusto ko lang silang pigilan. Nung nagulat ako, sabay nagkaroon ng atake sa puso at epilepsy. Halos mamatay na ako. Siya ang binatang ito. Hindi siya nagtanim ng sama ng loob at ginamit ang kanyang sinaunang kakayahan sa medisina para iligtas ang buhay ko. Ah, ganun pala. Kaya pala nang hilingin ko sa iyo na pigilan sila, pero ibinalik mo pa siya sa akin. Utang na loob mo pala sa kanya, tapos sa spura mo. Tapos tatalikuran mo ako, mudaan, tami manot kang babang mama.
Ay bakit ganyan ka magsalita? Ano ba ang pakikitungo ko sa'yo? Ang tawag dyan ay pagtanaw ng utang na loob. Sabi mo, iniligtas ng binatang yon ang buhay ko. Hindi ko pwedeng dayain siya. Kahit mahirap ako sa buhay, pero hindi ako gagawa ng isang bagay na walang utang na loob. Sino ba sa tingin mo ang walang utang na loob? Kayo ang pinakamahirap sa buong 99. Bakit ka nandito nangangaral sa akin? Hindi mo ba iniisip na mabuti siya? Bakit hindi mo ipakasal ang anak mo sa kanya? Dahil kakatapos lang ng kolehiyo ng anak mo. Nay, paano mo masasabi ang ganyan? Sige, basta't hindi pagmamalasakitan ng binatang iyon. Gusto kong ipakasal ang anak ko sa kanya. Kumusta naman binatang? May anak akong babae. Nagtatrabaho sa Dream Group. Maganda siya. Kung hindi ka tututol, hihilingin ko siyang pakasalan kanya. Okay ba? Nay, huwag mo akong tawagan. Nandito na ako. Nay, huwag mo akong tawagan. Nandito ako. Anak ko. Bakit ka nandito? Ate. Anak ko. Bakit ka nandito? Hindi ka nagtatrabaho? Narinig ko sa kapatid ko na nagkasakit ka at naligtas ng isang doktor na walang sapatos. Kaya mabilis akong napunta rito para pasalamatan siya. Oo. Tingnan mo, siya ang nagligtas sa akin. Salamat ang aking tagapagligtas. Nailigtas mo ang nanay ko. Maliit na pabor lang ito. Wala lang iyon. Tagapagligtas. Maaaring sa tingin mo ay maliit na pagsisikap lang ito. Ngunit para sa akin at sa kapatid ko, ang nanay ko ang aking buong mundo. Maagang pumanaw ang aking ama. Ang aking ina ay naging ama at ina. Nagsikap siyang palakihin ako at ang kapatid ko. Kung may nangyari sa kanya, kahit gaano pa ako maging matagumpay sa buhay, malaking kawalan iyon. Kaya narinig ko ang sinabi ng nanay ko kanina. Narinig ko silang lahat. Ako na ngayon ang personal director ng Dreaming Group. Kung nais mo, maaari kitang bigyan ng kasal ngayon. Ito. Teka. Ano ang sinabi mo? Sinabi mong ikaw ang personal director ng Dreaming Group. May problema ba? Ano sa tingin mo? Anong klaseng kumpanya ang Dreaming Group? Isa itong Fortune 500 company. And sinusod, iwang pinakasal. Kahit ang mga nangungunang estudyante mula sa Tsinghua at Peking University ay baka hindi makapasok. Ano ka? Isa kang ordinaryong estudyante sa kolehiyo at isang executive sa Dream Group. Tama. Isa akong dating empleyado ng Dreaming Group. Bakit hindi pa kita nakikita? Dahil 2 buwan pa lang ako rito. 2 buwan ka pa lang rito. At naging personal supervisor ka. Nagloloko ka ba sa akin? Mayroon ka bang common sense? Ang promotion sa Dreaming Group ay kinakalkula taon-taon. 3 taon na ako sa kumpanya, junior staff pa rin ako. 2 buwan ka na sa kumpanya at naging executive. Talagang nagyayabang ka ng walang paghahanda. Tila hindi ka naniniwala. Sabihin mo ang iyong pangalan. Sa iyong pag-uugali, ipapatanggal kita agad sa Human Resources Department. Sabihin mo ang pangalan mo. Sa ugali mong yan, ipapafire kita agad sa personal department. Nagpapanggap ka. Akala mo kung sino ka. Tama nga. Ano ka ba sa tingin mo? Akala mo ikaw talaga ang personnel supervisor. Napaka-arugante. Tama nga. Tingnan natin kung paano mo ako tatanggalin. Kung hindi mo ako matatanggal ngayon, makikita mo kung paano ko sisirain ang mukha mo. Wisit ka. Hindi ko talaga inaasahan na ang Dreaming Group namin ay pinahahalagahan ang pagpapakumbaba at integridad bilang aming kultura. Pero may isang tulad mong nakapasok. Talaga namang dapat kang matanggal. Tama na, sa tingin ko puro kayo mayabang. Tawag niyo sa sarili niyo'y Dreaming Group? Ibig mong sabihin, ikaw ang chairman ng Dreaming Group? Tama. Paumanhin. Ang aming Dreaming Group ang hindi nakapag-ayos ng maayos sa kalidad ng aming empleyado. Ngayon, sisantihin ko siya kaagad para maitama ang kultura ng kumpanya. Sabihin mo ang pangalan mo. Ibibigay ko sa iyo ang nararapat. Ang pangalan ko ay Jiang Yulan. Kung may kakayahan ka, sisantihin mo ako. Kung hindi mo ako sisantihin, babasagin ko ang mukha mo ngayon. Kapag nakikipag-away, isama niyo na ako. Isama niyo na ako. Ang malakas na panahon ay nagdadala ng ulan at ang mga mapagmataas ay magdurusa. Ngayon ibibigay ko sa inyo ang pagdurusang ito. Ako si Zhao Si mula sa Personal Department. Pakikuha ang impormasyon ng empleyado ni Jiang Yulan at sisantihin siya kaagad. Pakita mo sa akin ang profile ng empleyado ni Jiang Yulan. Tanggalin siya agad. Huwag kang magkunwari. Tingnan natin kung saan ka mapupunta.
Hindi ko talaga inaasahan sa mundong ito. Mayroong mga taong walang isip. Nangangahas siyang magsinungaling. Maghintay ka lang, malapit na. Matatanggap mo ang notice ng pagtanggal mula sa Human Resources Department. Sige, hinihintay ko na tanggalin mo ako. Bilisin mo. Bakit hindi pa naipadala ang notice ng pagtanggal? Kumusta, Commissioner Huang? Chang Yulan, tinanggal ka na. Ano, tinanggal na ako? Bakit ako tinanggal? Inutos ito ng Director ng Human Resources Department. Sinasabing may problema ka sa iyong pagkatao. Pumunta ka sa Human Resources Department para maayusin ang proseso. Maayusin ang proseso. Kumusta, Huang? Kumusta? Anong balita, Xiaolan? Hindi ka naman talaga tinanggal, di ba? Ikaw ba talaga ang hepe ng Human Resources Department? Hindi mo mapaniwalaan. Ayos lang. Pero sa huli, tinanggal ka na. Wag, Director Zhao. Kasalanan ko. Hindi ko alam na ikaw pala ang direktor. Nagkasala ako sa iyo. Mayroon pa akong hulog sa bahay. Hindi ko maaaring mawala itong trabaho. Nakikiusap ako sa iyo. Director Zhao, bigyan mo ako ng pagkakataong ito. Pakawalan mo ako. Paumanhin, ako ang hepe ng Human Resources Department. Ako ang namamahala sa pagkuha at pagtanggal ng empleyado. Hindi ako responsable sa pagpapakawala. Ayusin mo na lang ang proseso ng iyong pagbibitiw. Puntahan mo at tulungan mo siya. Director Zhao, maging mapagbigay ka. Patawarin mo si Yulan sa pagkakataong ito. Talagang kailangan niya itong trabaho. Masama ang kanyang pag-uugali. Ito ang bunga na dapat niyang harapin. Walang makakatulong. Ito ang karampatang bunga niya. Walang makakatulong sa kanya. Bakit tayo magmamakaawa sa kanya? Yung pamilya ko ay may 10 binahan ng uling at 8 mall. Madali ko siyang maiaayos bilang supervisor. Para hindi siya mag-alala sa pagkain at inumin habang buhay. Salamat, Master Liu. Tulungan siyang bumaba para magpahinga. Sige, tara na. Tara na. Ginoong Chu, gusto mo bang maging mapapangasawa ko? Sige, ikaw. Binibining Zhao, napakalaki ng pasasalamat na hindi mo ako kinamumuhian na ako'y isang pulubi. Ngunit sa puso ko tanging ang aking nobya na si Jiang Shui lamang. Ngayon tayo magpapakasal. Pakibasbasan kami. Indok Baishori, kahit pa masira ang langit ngayon, hindi ko papayagan ang anak ko na pakasalan ka. Gaano ka kawalang hiya? Kung ang pamilya natin ay tutol dito, walang hiya ka pa rin? Sapat na hanggat gusto ni Xiao Shui. Wala akong pakialam sa pagtutol ng sino man at hindi mo alam ang aking pagkatao. Hindi na ako hindi karapat-dapat sa iyo, kundi ikaw ang hindi karapat-dapat sa akin. Pinapayuhan kita na tumigil na ngayon. Ituloy ang kasal ayon sa napagkasunduan. Para lahat ay magiging masaya. Kung hindi, kung malalaman mo ang ng aking lakas, masisira mo lang ang iyong kinabukasan. Anong lakas mayroon ka? Saka lang pulubi. Huwag lang tingnan. Ang mga taong nagpunta para pakasalan ka ngayon ay pawang mga dukhang kamag-anak. Nakadamit sila na parang mga magsasaka. Kasalan pa naman ito. Hindi ka ba makakagastos ng pera para bumili ng bagong damit? Ano ka? Sinabi mong kami ang mga dukhang kamag-anak ni Jichu. Ano yun? Sinabi mong kami ang mga dukhang kamag-anak ni Jichu. Kung hindi, sa tingin mo may pinagmulan ka? Wala akong pinagmulan. Meron lang akong grupo ng pagmamanupaktura ng sasakyan na gumagawa ng 1 milyong sasakyan bawat taon. Tinatawag akong hari ng sasakyan ng iba. Ang halaga ng kumpanya sa merkado ay 1 trilyon lamang. Tama na, tigilan mo na ang pagyayabang dito. Yung hari ng sasakyan ay isang alamat sa ating bansa. Kinokolekta niya ang basura para gawing sasakyan. Aros ginagawa ng mga tatak sa bansa sa mundo. Isa ka lang na walang kwenta na nagpapanggap. Hindi ba? Huwag mong isipin na gusto mong tulungan si Chuyu. Nagsisinungaling ka lang para lilanganin kami. Sinasabi ko sa iyo, sa puso ko, ang pinakamahusay na manugang ay isang tulad ni Master Liu. Iparang kang dragon sa mga lalaki. Si Chuyu ay hindi karapat-dapat sa pamilyang Jiang. Naririnig mo ba yan? Ang lalaking si Chuyu, huwag mong pagdalhin ang sarili mo ng problema. Si Jiang Shui ay akin. Ako, si Master Liu, determinado akong makuha siya. Kung hindi ka aalis dito, huwag mo akong sisihin kung magiging bastos ako sa iyo. Master Liu, bakit hindi mo dagdagan ang bigay kaya? Para makita ng lalaking ito. Mahihiya siya. Sige, halika. Narito na ang isa pang listahan ng regalo. Ako, si Liu Wei, ay nagpo-propose kay Jiang Shui ng pamilyang Jiang.
Narito ang listahan ng regalo. Isang sasakyan na nagkakahalaga ng 500,000 piso, 1,000,000 pisong bahay sa distrito ng Paralan, at 1,000,000 piso sa pera. Diyos ko, napakalaki ng handog ni Master Liu. Si Master Liu ay napakaganid. Kung ang kapatid ko ay makakapangasawa sa iyo, siguradong mararanasan mo ang kaligayahan ng pagkakaroon ng 2 asawa. Kapatid ko, nakita mo ba yan? Si Master Liu ay hindi lang malakas, kundi tapat din. Magpakasal ka na. Tama. Kung makakapangasawa ka kay Master Liu, hindi lang ikaw, kundi ang buong pamilya natin ay makikinabang. Tingnan mo si Chuyu, isa lang siyang pulubi. Papakya niya lang ang ating pamilyang Jiang sa hinaharap. Wala siyang bigay kaya. Paano siya makukumpara kay Master Liu? Chuyu, hindi ka ba naghanda ng bigay kaya? Ilabas mo na agad. Sige. Pamilyang Yunzhen Chu si Chuyu ay nagpropose sa dalagang si Jiang Shui ng pamilyang Jiang. Ang bigay kaya ay narito. Si Chuyu mula sa pamilyang Yunzhen Chu ay nagpo-propose sa dalagang si Jiang Shui ng pamilyang Jiang. Ang bigay kaya ay narito. 10 matatabang baboy, 10 kambing, 10 baka, 500 kilong pataba, 1 toneladang bigas, 100,000 piso sa pera. Tita, pakitanggapin po ninyo ito. Sa tingin mo ba sapat na ang mga ito para pakasalan ng anak ko? Hoy, nasanay ka na bang magpalimos? Huwag mo kaming ituring na pulubi at basta na lang paalisin. Tita po, kapag ang dalawang tao ay magkasama, ang mga material na bagay ay pundasyon lamang. Ang pinakamahalaga ay ang pagtutulungan at pagtulong sa isa't isa. Nagmamahalan kami? Opo, nanay. Gusto ko si Chuyu. Handa akong makasama siya. Handa kang pakasalan siya. Hoy, sa kakaunting bagay na ito lang, gaano siya kapobre? Magdurusa kasama siya. Kung makakasama ko siya sa pagdurusa, handa ako. Ayoko. Pinaghirapan ko kayong palakihin. Gaano karaming oras ang ginugol ko at gaano karaming pera ang ginastos ko. Mula sa pagiging maganda, naging pangit na babae na tulad ko. Ikaw lang para pakasalan ka sa kakaunting bagay na ito. Tama. Tingnan mo si Master Liu, malakas at tapat siya. At taglay niya ang yaman ng isang may-ari ng minahan na higit pa sa kayang lalaking ito. Oo. Ang ganitong bagay mabibili ko siya gamit ang pera. Paano ka naging ganyang kabobo para pakasalan siya? Talaga kang bulag. Ginong Chu, sabihin mo lang ang iyong pagkatao at ipapahiya sila. Hindi nila kailangan. Ang pagkatao ay ordinaryong kasuotan lamang. Bagaman may trilyon akong yaman, ngunit ayokong gamitin ang pera bilang kapital para magyabang. Bagaman may kamanghamanghang pagkatao ako, ngunit ayokong gamitin ang aking katayuan para supilin ang ordinaryong tao. Anong sinabi mo? May bilyon kang yaman. Kabanghamanghang pagkatao. Dandaang milyong yaman at kahangahangang pagkakakilanlan. Huwag kang magpatawa, okay? Hindi lang ako. Ang mga taong darating para pakasalan ako ngayon ay mga top giants sa bawat industriya. Hindi lang sila kaunti ang lamang sayo. Pinapayuhan kita na magpakababa. Kung hindi ka mapapahamak. Kainis, hindi ko kaya na nagpapanggap ka dito. Desbet ka mo, shout out sa batuan ng celebrity na rin. Ang market, yan sa hat. Mga tao sila na hindi ko kayang galitin, tama? Sige, kung gayon makikita ko. Ako bilang anak ni Colboss Liu Dafu sa Yunzhen, kayang ko bang provokahin ang maliliit na langgam na tulad ninyo? At ikaw, hindi ka ba napakalakas? Nakita mo na ang aking motorcade na lahat ay daan-daang libong kotse. Kung kaya mong magmaneho ng parehong kotse tulad ng akin, hayaan kitang manatili dito para sa piking ngayong araw. Kung hindi mo magawa, hayaan kong kagatin ka ng aso hanggang mamatay. Po, Master Liu, huwag mo silang kaawaan. Tingnan mo ang paraan ng pananamit nila. Kung meron silang bisikleta, sapat na yun. Pangarap na lang nila ang magkaroon ng kotse. Mr. Chu, hindi ko na kaya ang mga ito. Tangkoy malsong ka po. Mga taong mapapagmataas. Mahirap talaga itago ang aking pagkakakilanlan. Maari mo ba akong hayaang magpakitang gilas at magbigay ng leksyon sa kanila at turuan sila kung paano maging tao? Mr. Chu, hayaan na lang natin si Mr. Lei na ilabas ang kanyang galit. Sige, kaunti lang. Huwag mong takutin ang mga taga-baryo. Huwag masyadong ipagyabang ang yaman mo. Mr. Chu, huwag po kayong mag-alala. May sarili akong paraan. Ayusin ko lang ang isang convoy at magbigay lang ng leksyon sa kanila. Ano? Mag-ayos lang ng convoy ng basta-basta. Magdala lang ng isang fleet ng basta-basta. Akala mo ba talaga may sarili kang car factory? Huwag kang magyabang. Gawin mo na. Ilalagay ko ang mga salita ko dito ngayon. Kung makakapagdadala ka ng isang fleet ng mga kotse ngayon, papayag ako sa kasal. Kung hindi mo magawa, alisin mo ang sarili mo dito. Sige, Venus. Bigyan mo ako ng isang fleet ng marangyang motorcade.
Pumunta sa Jiang Village. Agad-agad. Chuyu, utusan mo ang kaibigan mo na tumigil. Huwag kang magyabang ng ganito kung hindi mahihirapan ang pagtatapos nito. Xiaohui, huwag kang mag-alala. Alam ko ang kakayahan ng kaibigan ko. Ang isang motorcade ay napakadali lang para sa kanya. Hoy, bakit ka pa nagmamalaki ng ganito? Mahihirapan talaga itong tapusin. Sister-in-law, huwag po kayong mag-alala. Ako, si Lei Bin, hindi ko kayo mapapahiya, ikaw at si Mr. Chu. Opo, Mr. Chu, maganda at mabait ka. Alam mo na ang ating Mr. Chu ay isang pulubi, ngunit hindi mo pa rin siya iniwan. Karapat dapat ka sa isang sorpresa. At higito pa, papapakasal sa iyo ng ating Mr. Chu. Ngayon, ay nakatakdang maging highlight ng buhay mo. Ang highlight ng buhay mo. Wala ka namang wala. Nagmumukha ka lang nagbubuhat ng sariling bangko. Sinasabi ko sa'yo, ngayon kung hindi ka mag-aanyaya ng motorcade para sa akin, babaklasin ko ang bibig mo. Binata, ikaw ay walang alam at mayabang. Sa huli, di magbabayad ka, di para sa kamangmangan mo. Kung pinasyon dito, makikita na kung gusto natin hindi magbabayad ng presyo doon sa pagkitan natin. Sino ang nandito? Ang daming kotse. Ang daming kotse. Nagkakahalaga ng milyon-milyon. Nay, may espesyal bang bisita na darating sa bahay natin? Hoy, ano yung iniisip mo? Sa antas mo, gusto mo pang sumalubong ng mga VIP. Galing ito sa mga tawag ko. Pa, hindi ka ba nahihiya? Kakababa mo lang ng telepono 2 minuto na ang nakalipas at dumating na ang kotse. Ikaw ba si Kao? Dumating ka kung kailan mo gusto. Tinawag mo lang yan sa loob ng 2 minuto. Akala mo ba eroplano ang kotse mo na makakalipad agad? Naalala ko. Siguradong kaibigan to ng tatay ko. Talaga, Master Liu? Bakit may kaibigan ng tatay mo? Alam nilang ikakasal na ako. Sinadya ng tatay ko na mag-imbita ng mga kaibigan para ipagdiwang. Alam niyo na ang tatay ko ay isang coal boss. Ngayon, maraming tao ang gustong magpakitang gilas sa kanya at gustong mag-invest sa kanya. Hihinto na ako sa pagsasalita. Kailangan ko nang salubungin sila. Opo. Diyos ko. Napakayaman pala ng tatay ni Master Liu. Bumili ng napakaraming luxury cars para ipagdiwang ang kanyang kasal. Diyos ko, kung magkakaroon ako ng manugang na tulad niya, panaginip ko na iyan. Tama. Nakita mo ba yan? Ano ang antas ni Master Liu na malayo sa makukumpara ng isang pulubi? Sige. Ingzi, tigilan mo na siya. Magmadali na tayo para salubungin ang kaibigan ni Master Liu's father. Tara na. Hello, kaibigan po ba kayo ng tatay ko? Kumusta, kaibigan ka ba ni tatay? Ikaw? Ako si Liu Wei. Yung tatay ko ay si Liu Dafu, yung pinuno ng coal. Ngayon ang kasal ko. Sabi ni tatay, may mga kaibigan daw na dumating para mag-toast sa akin. Mula sa iyong marangal na anyo, ikaw na siguro yon. Anong pinuno ng kwal? Anong Liu Dafu? Hindi ko pa narinig yan. Umalis ka na. Ginoong Lai, dumating na ang mga sasakyang in-order ninyo. May iba pa po kayong utos? Wala naman akong utos. Ngayon, ikinakasal si Ginoong Chu para inumin ang wedding wine. Ayaw ni Ginoong Chu ng masyadong bongga, kaya pinadala niya tayong manamit ng simple para hindi magulo ang mga kapitbahay. Hindi ko akalain na may grupo ng mga bulag dito na tinawanan tayo dahil mahirap at nagmaneho pa ng ilang sasakyan dito para magpasikat na ang kaya lang daw natin ay 28 bisikleta. Kaya inutusan kita na magmaneho ng ilang sasakyan dito para turuan sila ng leksyon. Ano? May mga bulag pa talaga. Tawanan ka dahil hindi mo kayang bumili ng sasakyan. Nakita mo ba? Sa isang tawag, sa loob ng 2 minuto, kaya kong magpatawag ng isang fleet ng mga mamahaling sasakyan. Isipin mo, sino ang mas karapat-dapat? Sino ang nagtuturo at sino ang tinuturuan? Imposible. Talagang imposible. Ano nga ba? Ito. Paano mo nagkaroon ng fleet ng mga sasakyan? Narinig ko may car rental shop sa syudad na ito. Huwading inarkla lang ang mga sasakyang ito. Oo. Muntik na akong malinlang ng iyong pandaraya. Umarkila ka ng lahat ng sasakyang ito. Kung may tunay kang kakayahan, huwag kang umarkila para lang magpanggap. Patunayan mong sayo ang mga sasakyang ito. Patunayan mong sayo ang kotse na ito kung kaya mo. Kayo talaga bang hindi kayo maniniwala hanggat hindi nahaharap sa kabaong? Lao Jiang, ipakita mo sa kanila ang sertipiko. Opo. Buksan mo ang iyong mga mata at tingnan mo ng malinaw.
ang may hawak ng sertipiko ng kotse. Leibing? Leibing. Bakit pamilyar ang pangalang ito? Oo, familiar sa akin. Si Mr. Leibing ng Lausasi. Ikaw ang sikat sa buong mundo na hari ng mga kotse. Si Mr. Leibing ang nagtatag ng Lausila. Ano? Ang nagtatag ng hari ng mga kotse? Maganda ang iyong pagkilala, Miss Zhao. Hindi, ikaw si Mr. Leibing. Ikaw ang liwanag ng ating pagmamanupaktura ng sasakyan. Ikaw ay isang malaking tao. Bakit ka napunta sa aming maliit na nayon? Hindi ako kahit ano. Isa lang akong tagasunod ni Mr. Chu. Ano kanan ka ni Merchut? Masyado kang nagbibiro. Nasa 10 pinakamayaman ka sa listahan ng bansa. Anong uri ng tao ang makakagawa sa iyo na maging kasama niya? Mali ka ng lubusan. Bagaman si Mr. Lei ay may reputasyon sa industriya ng kotse at may kaunting pera at estado, ngunit sa harap ni Mr. Chu, siya ay isa lamang tauhan. Talaga ba? Si Mr. Chu ay napakalakas. Ano ang pinagmulan ni Merch? Medyo sensitibo ang pinagmulan ni Mr. Chu, ngunit tiyak na higit pa sa iyong imahinasyon. Kaya, Miss Chu, hindi mo iniisip na si Mr. Chu ay pulubi. Ang mga katangiang ito ay nagbigay na ng pag-ibig ng pinakamahusay na lalaki sa mundo. Kaya ikaw, maghintay ka lang na tratuhin bilang reyna ni Mr. Chu. Tama na yan, nahihibang ka na sa kayayabang, di ba? Ang hari ng mga kotse, ang pinakamahusay na lalaki sa mundo. Halos malinlang ako ng mga lumang sinungaling ninyo at matatandang sinungaling sa mundo. Anong problema, Yingzi? Anong problema? Ang problema ay halos naloko tayo ng mga lumang sinungaling na ito at nakalimutan ng orihinal na pagkatao ni Chuyu. Gaya ng alam ng lahat. Ang kanyang ama ay ang boss ng istasyon ng pagkolekta ng basura. May pera siya. Noon, mahal ko siya at gusto ko siyang pakasalan. Ngunit ang kanyang ama ay namatay kalaunan. At nalugi ang pamilya, kaya nagtayo siya ng tindahan sa kalye. Inisip kong wala siyang kakayahan, kaya nakipaghiwalay ako sa kanya. Pagkatapos naming maghiwalay, lalo siyang naging miserable at napilitang magpalimos sa kalye. Hindi ka naniniwala, di ba? May ebidensya ako. Tingnan mo. Kinuha ito sa lungsod ilang araw na ang nakalipas. Nagulat ako at ang aking kaklase, isang lalaki, paano siya naging walang silbi? Ate. Tumigil ka na sa pagsasalita. Bakit hindi ko masabi? Hindi na ba siya napahiya? Ito ang nararapat sa kanya. Kung wala kang kakayahan, huwag kang kumuha ng trabahong hindi mo kaya. Pulubi lang siya. Dinala niya ang mga ito rito para magpanggap. Iniisip mo bang tanga ako? Oh, paano ko makakalimutan na pulubi siya? Anong uri ng pinagmulan meron siya? Makikita mula sa listahan ng mga regalo. 10 baboy, 10 tupa at 1,000 kilo ng bigas. Paano siya nagsabing may pinagmulan siya? Nakakahiya ang pag-aalok ng kasal. Sa tingin ko lang, ito ay practical sa probinsya. Kapaki-pakinabang sa probinsya. Ang ibig mong sabihin itong pera ay hindi practical sa probinsya. Kung may kakayahan ka, magdala ka ng mas maraming pera. Hindi mo ba maintindihan ang salita ng tao? Bagay kami ni Xiaoshui. Totoong nagmamahalan kami. Hindi namin kailangan ang pagtangkilik mo para magpanggap gamit ang pera. At sinabi ko na walang halaga sa akin ang pera. Hindi ito para magmayabang ni gamitin para sukatin ang pagkatao. Tumigil ka na sa pagpapanggap, wala kang pera. Huwag kang magpanggap. Kung talagang mayaman ka, anong babae ang hindi mo makukuha? Hinahabol mo pa rin ang kapatid ko. Ito ay dahil hindi ka may kakayahan? Natatakot kang maging binata, kaya nandito ka. Nakakadiri ka talaga. Hindi ka makakakuha ng asawa, manatili ka lang sa bahay ko. Sinasabi ko sa'yo, kahit sino pa ang dumating ngayon, hindi mo mapapangasawa ang anak ko. Maliban kung mamatay ako. Nay, bakit mo ako pipilitin? Talagang gusto ko si Chuyu. Kung siya man ay pulubi or ano man ang kanyang pinagmulan, bakit mo kailangan paghiwalayin kami? Tungkol saan ang pinagsasabi mo? Ako ang sumira sa relasyon ninyo. Patay kang bata ka. Napakalupit mo naman. Iniwan ka ng tatay mo nung 3 taong gulang ka pa lang. Alam mo ba kung gaano kahirap para sa akin? Wala ka na talagang silbi ngayon na makapag-asawa ng pulubi. Naisip mo ba ako? Gusto mo bang maging katatawanan ako sa buong baryo? Ay nako, ikaw na batang walang utang na loob. Nay, alam kong pinaghirapan mo. Magkakapera kami ni Chuyu at pasasayahin ko kayo. Tama po yan, tita. Hanggat pumapayag kayo na magkasama kami ni Xiaokwe, hindi ko siya pababayaan. At pasasayahin ko kayo. Tumahimik ka nga. Sa kalagayan mo ngayon, paano mo siya alagaan? Paano mo ako pasasayahin? Paano? Daan sa bibig mo? Tumahimik ka. Kapag nagpakasal si Miss Jiang at si Mr. Chu, magbibigay ako ng 100 mamahaling kotse. Magbibigay ako ng 100 cellphone. Magbibigay ako ng 100 villa. Magbibigay ako ng 100 coal mine. Magbibigay ako ng 10,000 tile ng ginto. Ba,
Pakinggan mo, pakinggan mo, pakinggan mo. Sino ka ba? Sabihin mo na lang. 100 minahan, 100 cellphone, at ginto na parang manok na nangingitlog. At basta na lang lumalabas. Nakuha ko na. Pinapakitaan mo ako ng mga kakilala mo. Kahit na pulubi ka, pero mayaman ang mga kaibigan mo. Labis mo nang iniisip yan. Onis ko siya namang magmayabang sa'yo yun. No? Mga mayayaman kong kaibigan. Dahil ako ang pinakamayaman sa mga kaibigan ko. Tinatawag nila akong emperador ng kayamanan. Tinatawag nila akong lahat na emperador ng kayamanan. Ano ang sinabi mo? Sinabi mong ikaw ang pinakamayaman sa mga kaibigan mo. Ano yon? Ang emperador ng kayamanan? Tama. Hahaha. Chuyu, hindi mo yan pwedeng sabihin basta-basta. Ang emperador ng kayamanan ay ang chairman ng Dreaming Group at ang pinakamayamang tao sa mundo. Kahit ako, humahanga sa kanya. Hindi pa nga napapainit ang pagyayabang. Ngunit nabuking na ng sarili niyang tao. Jiang Shui, wag mo siyang pigilan. Hayaan mong magpatuloy siya. Kung marinig ito ng emperador, ako na ang bahala sa gagong ito. Wala kang alam. Si Ginoong Chu ang emperador ng kayamanan. Hindi siya nagpapanggap. Tigilan mo ang pananampalataya. Iniisip mo bang hindi pa ako nakakakita ng mundo? Hindi mo ba alam ang pinagmulan ng emperador ng kayamanan? Ang Metal Dreaming Group ay itinatag ng emperador ng kayamanan. Ang The Dreaming Group ay para tulungan ng mga may pangarap ngunit walang kondisyon para maisakatuparan ng kanilang mga pangarap, isakatuparan ng kanilang mga pangarap. Tuwing ang pangarap ng isang tao ay natutupad, may 10-10 milyon o kahit daan-daang bilyong kayamanan. Napakalaking halaga ng kayamanan. Payasong ito ngayon, paano ito magiging karapat-dapat sa kamaharlikaan ng emperador ng kayamanan? Mukhang hindi na talaga ako makakapagpigil. Kung gayon, ipapakita ko sa iyo ang aking lakas. Tulungan mo akong alamin kung ano ang mga negosyo ng kanyang ama. Bilhin mo silang lahat. Oh, sandali. Anong problema, Xiao Shui? Chuyu, itigan mo na ito ninyo. Ang emperador ng kayamanan ay ang pinakamayamang tao sa mundo. Kahit na meron siyang daan-daang milyong dolyar, ngunit pinapahalagahan niya ang mundo. Tinutulungan niya ang maraming ordinaryong tao bawat taon upang maisakatuparan ang kanilang mga pangarap. Ikaw ay mahirap at walang silbi. Wala akong pakialam dyan. Dahil naniniwala ako na ang kaligayahan ay maaaring likhain ng mga kamay ng dalawang tao. Ngunit nagsinungaling ka at ang kayabangan ay mali. Huwag kang mag-alala. Hindi ako nagsinungaling. Ako ang tunay na chairman ng Dreaming Group, ang emperador ng kayamanan, si Chuyu. Ako ang tunay na chairman ng Dreaming Group. Ang emperador ng kayamanan, si Chuyu. Paano mo nagawa? Sino ang naglalakas loob na magpanggap na emperador ng kayamanan? Ama, nansuwak na. Ina. Ito ang aking biyanan. Magandang araw, Tio Liu. Anong nangyayari? Ilang milya lang anang layo. Hindi mo man lang nakuha ang nobya. Ama, ninakaw niya ang nobya dito. At patuloy pa rin siyang nanggugulo sa amin. Sa teritoryo ng Yun County, may naglalakas loob na kidnapin ang babae ng anak ko. Nilikha niya ang kanyang kamatayan. Tio Liu, pakiusap alagaan mo ang palakang ito. Nakakadiri siya sa amin. Nagpanggap ka lang na emperador ng kayamanan. Hindi ako nagpapanggap. Ako nga. Pinatilyo, talagang baliw ka na ba? Hindi mo lang ninakaw ang aking anak at babae, kundi nagpanggap ka pa bilang emperador ng kayamanan. Ngayon, tuturuan kita ng leksyon. At dalhin siya sa Dreaming Group para humingi ng kredito. Hoy, subukang gumalaw. Sino ka? Ano ang ginagawa mo? Ama, sumama siya para magpakasal. Nagpapanggap din siyang hari ng sasakyan. Claire Ping. Oh, dito natapapaning ka ang kabilang pemtaris na nandang sasakyan na. Naghahanap ka ng gulo. Nararapat akong yumaman. Ano ang mali, Ama? Kilala mo ba si Levy? Natural na wala akong kwalifikasyon para makilala si Laban. Ngunit, nagkaroon ako ng pagkakataon na kumain kasama ang isang ehekutibo ng kanilang kumpanya. Isa siya sa mga tauhan ni Laban. Gayon, may nagpapanggap na boss niya. Tinawag ko siya para mahuli ang sinungaling. Nasa likod na naman ako ng hita ng hari ng sasakyan. Magaling iyan, Ama. Tawagin mo kagad yung hari at turuan sila ng leksyon. Opo, Ginoong Liu. Mahahanap mo na ang mga big shot ngayon. Itspaitan na mo sa amin ang mundo. Sige. Tatawag na ako ngayon. Hello. Ginoong Chen, may nagpapanggap na boss mo. Dahil sa reputasyon ni Ginoong Lei at ng kumpanya, espesyal kitang tinatawagan. Sige, huwag ka na saan kalala. Babantayan ko siya. Huwag mong hayaang makatakas. Pinayagan kitang magpanggap. Malapit ka nang magkaproblema. Bantayan mo siyang mabuti. Huwag mong hayaang makatakas. O tingnan natin kung sino ang kaya mong imbitahin ngayon para patunayan na peke ako. Chuyu.
Sabihin mo sa kaibigan mo na itigil na yan. Mga impostor sila. Ay mga higante sa negosyo. Kaya nilang patunayan ang iyong pag-iral sa isang tapak lang. Mahirap itong tapusin. Anong problema? Takot ka? Mrs. Sis, huli na. Kapag nag-alab na ang galit ng boss, hindi na ito mababawi. Kung ipipilit mong pakasalan ang pulubing ito, kailangan mong panagutan ang mga kahihinatnan kasama siya. Talaga ba o mag-aaral ba? Kung gayon, baka mabigo ka. Hindi mo ba alam? Lahat ng kasama ko rito ngayon ay mga tagapagtatag ng iba't ibang industriya at mga higante. Ano? Ang mga pusa at asong kasama mo, sila'y mga higante sa industriya at mga tagapagtatag. Jiang Ying, huwag kang laging may mapanuksong muka. Para kang palakas sa balon sa probinsya. Wala ka pang nakitang malalaking eksena o tao. Hindi mo kasalanan yon. Pero palagi mong iniisip na mas nakatataas ka at ginagamit mo ang pagiging sarkastiko mo para pagtawanan ng iba. Yan ang problema mo. Sige. Hindi ako tatawa. Gusto kong marinig mo ang sinasabi mo sa kanila. Anong klaseng mga higante at tagapagtatag ang mga taong dala mo? Ginong Chu, huwag ka na sanang masyadong magpakumbaba. Ipakita na lang natin ang ating mga pagkakakilanlan. Ginoong Chu, hindi ko na kayang tiisin ang babaeng ito. Kung gayon, ang ating pagiging mapagpakumbaba, ngunit pinagtatawanan mo kami. Kung gayon, hindi na natin kailangang magpakumbaba. Ipakita na lang natin ang ating mga pagkakakilanlan. Salamat, Ginoong Chu. Ako ang tagapagtatag ng Lausa, ang hari ng kotse, si Leibin. Ako, Bartol. Ako ang tagapagtatag ng Shenzhou Mobile Phone. Ang hari ng mobile phone, si Hanchi. Ako ang pandaigdigang hari ng ginto, ang master ng paggawa ng ginto sa mundo, si Hongzheng. Ako ang pandaigdigang hari ng real estate, ang hari ng mga single-family villa, si Liu Yongxiang. Ako ang pinuno sa industriya ng carbon, ang hari ng carbon, si Zhao Liancheng. Ako ang pinuno ng industriya ng carbon, Zhao Liancheng ang hari ng carbon. Ano? Sinabi mong ikaw si Zhao Liancheng ang hari ng carbon? Kaya ano? Isa kang pandaraya, isang kompletong pandaraya, isa kang ganap na sinungaling. Ano ang depekto na natagpuan mo? Ang kanyang aura kanina talagang nagpakilabot sa akin. Ngunit mabilis niyang ipinakita ang kanyang paa. Ano ang depekto? Ang piyong pinos ng industriya ng carbon si Ginoong Zhao Liancheng, ang hari ng carbon. Kasalukuyang nakikipag-negosasyon sa coal business sa ibang bansa. Ginagawa niya tayong pabor. Sinabi niyang siya si Zhao Liancheng. Maaari bang kayang mag-magic ni Presidente Zhao? Na-expose ka kaagad. Tama. Inisip nilang kasing ignorante tayo tulad nila at kulang sa impormasyon. O pagtafanggap dito. Hindi nila alam na si Ji Liu ay laging nakakakuha ng koneksyon sa mga big shot at alam ang mga trend sa mataas na antas. Tingnan mo, nagpalit na sila ng damit. Anong ginagawa mo? Magtatanghal ka ba? Gusto nilang gumanap na pribadong pagbisita ng emperador. Ha! Mga mangmang na tao iniisip na ang pagsusuot ng suit ay ginagawa silang mga boss. Nakakatawa ka. Ngayon, lahat kayo ay malilipol na. Nagpapanggap bilang napakaraming pinuno ng industriya at hahatulan ka ng kamatayan. Malilipol ka na. Anong gagawin ko, Chuyo? Sabi ko na sa'yo na tumigil ka na bago pa mahuli ang lahat. Dahil sa pagkakataong ito, wala ka ng pag-asa. Huwag kang matakot. May paraan ako para iligtas ka. Gusto mo bang malaman? Ano ang paraan? Yun na yung pakasalan mo ako. Ilabas mo ang taong ito. Bibigyan sila ng tatay ko tig-isang pera para takpan ang kanilang krimen ng pagpapanggap. Ano sa tingin mo? Paano mo nagawang hampasin ang anak ko? Putulin ang kamay niya. Sino ang mangangahas na hawakan siya? Sino ka ba? Ano ka ba talaga? Siya ang nakapagsalba sa aking ina. Sino ang mangangahas na hawakan siya para na ring hinawakan ako? Di ba nahin ko problem minds na pag-face niyo? Sino ka sa tingin mo? Kailangan mo bang bigyan kita ng mukha? Ako ang personnel director ng Dreammaker Group. Kung may mangyari sa akin, tiyak na ipagtatanggol ako ng Dreammaker Group. Kaano ka man kalakas, nais mo bang lumaban sa Dreammaker Group? Sinabi mong ikaw ang personnel director ng Dreaming Group. Siyempre. Nandabay katon. Kahapon, nagkaroon ng party ang aming big boss. Nandoon ang vice president ng iyong kumpanya. Binigyan niya rin ako ng middle finger. Magkapatid na tayo ngayon. Tatawagin ko siya ngayon. At ipapatanggal ka sa publiko. Ang Dreaming Group ay sumusunod sa mahigpit na mga batas sa paggawa at sistema ng pagtatrabaho. Hanggat hindi ko nilalabag ang mga patakaran, hindi ako basta-basta mapapatanggal. Talaga ba? Tatawagan ko siya ngayon at ipapatanggal ka sa harap niya.
Hello, ito na ba ang Vice President Jiang ko? Ang personnel director ng iyong dream group ay laban sa akin sa lahat ng bagay. Sinabi niya na kahit ikaw ay walang magagawa sa kanya. Paano siya maglalakas loob? O paano siya maglalaka-loob na maging mayabang at saktan ako at ang kapatid ko? Pupunta ako doon at personal ko siyang tatanggalin. Paano kung siya ang personnel supervisor? Papasunurin ko siyang luluhod sa loob ng ilang minuto. Sige bro, hihintayin kita. Paano siya maglalakas loob na lapastanganin ng iyong dangal? Hindi natin siya dapat palampasin. Nasa yun siya ako para sa research. Makakarating ako diyan sa ilang minuto. Sige, hihintayin kita. Maliit na babae, narinig mo ba iyon? Ang Vice President Jiang po ay didarapiwong na dagay. Papagyaisin ita sa 1 minuto. Anak ko, talagang lumala na ito. Nanay, huwag kang matakot. Kung maglakas loob siyang lumabag sa patakaran at paalisin ako, irereklamo ko sa chairman. Ang aming chairman ang pinakamakatuwiran at tapat na tao sa mundo. Gusto mo pa bang ipatawag ang chairman? Baliw ka na ba? Sino ang chairman? Kilala siya bilang emperador ng yaman. Ang pinaka-maimpluwensyang tao sa ekonomiya sa mundo. Maraming malalaking tao ang gustong makilala siya. Hindi pa nga makilala. Isa ka lang walang kwenta at gusto mo siyang makita. Nasa panaginip ka. Tito Liu, baka talaga nakilala niya siya. Ano? Talagang nakilala niya siya? Bakit? Ang dating kasintahan ko na may sira sa utak, kanina lang sinabi niya na siya ang chairman ng Dreammaker Group, ang emperador ng kayamanan. Naiintindihan ko. Tasabayos Pandaraya. Sinabi mong napakalungkot ng iyong kapatid. Iginiit niyang pakasalan ang isang sinungaling. Ayos lang. Pagkatapos niyang malaman ang katotohanan, pagsisisihan niya ito at iiyak na ang malakas. Jiang Ying, huwag kang masyadong mapagmatas. Ikaw ang dapat umiyak at magsisi. Bakit ako magsisisi? At umiyak. Sa unang pagkakataon, inisip mong isa akong nagtitinda sa kalye, ngunit hindi mo alam na ako ay nakapasok sa buhay. Bet nauunawaan ang pangangailangan ng karaniwang tao. Sa katunayan, ang aking negosyo ay global naman. Sa ikalawang pagkakataon, inisip mong isa akong pulubi sa kalye, ngunit hindi mo alam na ako ang chairman ng Dreammaker Group. Gusto kong mahanap ang may kabutihan upang matulungan silang may sakatuparan ang kanilang mga pangarap. Nagpapanggap lang akong pulubi. May dalawa kang pagkakataon na yumaman ng biglaan, ngunit dahil sa iyong kakitiran ng pag-iisip, pagiging makasarili at kayabangan, hindi ka magtatagumpay. At ang iyong kapatid, kahit alam niyang isa akong pulubi, handa pa rin siyang makasama ako. Ang kanyang kabutihan ay mananalo sa lahat para sa kanya. Tama na. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Hindi ka ba makakalabas? Ang lalaking nagbibigay ng dote ay makapagbibigay lamang ng bigas bilang dote. Nakikipaglandian ka sa isang probinsyana dito at sinusundan siya. Talaga bang iniisip mong ikaw ang pinakamagaling sa lahat? Naghihintay lang ako sa kaibigan ni Tatay, ang vice-presidente ng Dream Group, para makita kung paano ka mamamatay. Kung benaripyo ko napikin boss kung paano niya ako papatayin. Sino ang mangangahas na magpanggap bilang si G. Lei, ang Car King? Sino ang nangahas na magpanggap bilang si G. Lei, ang hari ng kotse? Nandito na si G. Chen, narito na siya. Sino ang nangahas na magpanggap bilang ako, ang boss ng Langfala Group? G. Lei, Kuya Liu, tawagin ninyo siya. Tuturuan ko siya ng leksyon. Ay, oo. Itong mahirap na taong ito, sinabi pa niyang siya raw ang hari ng sasakyan. Ito ay paghahanap lang ng kamatayan, hindi ba? G. Lei? Bakit, Chen Chiang? Gusto mo pa rin akong saktan? Hindi ako nangahas. Hindi kita nakilala kanina. Ano? Talaga bang siya ang hari ng kotse? G. Lei? Paano siya magiging totoo? Hindi, imposible. Wala lang siyang kwenta. Paano siya magiging hari ng kotse? Manahimik. Hoy, G. Chen, tingnan yun ng mabuti. Nagkakamali ba kayo? Tingnan yun na ba niyo ng mabuti? Oo, si G. Lei ay isang napakalaking tao. Paano siya pupunta sa malayong lugar na ito at manonood ng kasal ng amoy puting pulubi na ito? Pulubi lang siya pagkatapos makalaya sa bilangguan. Paano lilitaw ang isang malaking tao tulad ni G. Lei sa pangkat ng peregrinasyon? G. Chen, sigurado akong nagkamali kayo ng taong tinitingnan. Talagang imposible iyon. Si Che Chu Yu ay isang pulubi. Paano siya makakapag-asawa sa kanya? Mr. Chen, nagkakamali ka. Manahimik ka. Kilala ko ang boss ko, di ba? Mr. Lei, bakit ka nandito? Bakit ako nandito? Kailangan ko bang mag-report sa'yo?
Pumunta ka sa kumpanya at isumite ang iyong resignation letter. Umalis ka na agad sa grupo ko. Bakit, Mr. Lee? Wala naman akong ginawang mali. Anong sinabi mo? Wala kang ginawang mali? Oo, nagkamali ako sa iyo noong una. Gusto kitang upakan, pero pinigilan ko ang sarili ko. Kung i-provoke mo ako, kaya kitang paalisin. Gayunpaman, ikaw at si Liu Dafu, isang walang prinsipyong oportunista at nagtutulungan at tinatawag ang isa't isa na magkapatid ay ang pinakamalaking pagtataksil sa aking car group. Agad na alisin si Mr. Chen sa sangay at paalisin siya. Mr. Lei, nagkamali ako. Pakiusap, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Umalis ka. Kung hindi ka aalis, masusikong iimbestigahan ang lahat ng iyong mga kamag-anak sa grupo at mga alipures. Wawasakin kita. Aalis na ako. Aalis na ako. Kasalanan mo lahat. Tatay. Kasalanan mo talaga. Tatay. Ikaw. Talaga ngang ikaw ang hari ng kotse. Yung dalawang sampal kanina, hindi ka pa nagising? Imposible. Talagang imposible. Ang tiyasika na sigahay. Si kotse ay niya pinasagaditin sa negosyo. Paano siya napunta sa ganito kalayong lugar? Kahit pa si Chuyu ay kasing hirap ng nagmamalimos, ang sikat na hari ng kotse, paano siya makakapag-asawa sa kanya? Imposible. Posible kayang siya ay mahalaga? Paano mangyayari iyon? Kilala namin siya ng mabuti. Tingnan ang kanyang parada ng kasal at ang bigay kaya para sa nanay ko. Sobrang simple na nahihiya akong sabihin. Paano siya magiging mahalaga? Kung talagang may kakayahan siya, bakit hindi ko ipapakasal ang anak ko sa kanya? Mr. Lei, nalilang ka ba niya? Hindi ko kailangan ng basurang tulad mo magturo sa akin kung ano ang gagawin. Huwag kang lumampas sa linya. Kahit ikaw pa ang hari ng mga sasakyan, pero ito ay nasa probinsya. Ang malakas na dragon ay hindi matatalo ang lokal na ahas. Mas mabuti pang maging magalang ka sa akin. Mr. Zhao, tingnan mo. May ganitong basura sa iyong industriya. Dapat ka bang maglabas ng abiso sa industriya para ipagbawal siya? O ang isang taong tulad nito ay dumudungis sa iyong industriya ng coal. Ipagsawalang bisa siya kaagad. Sige, dahil hindi ninyo matiis, gagawin ko ang nararapat para pigilan siya. Dahil hindi makatiis ang lahat ng mga tinitingala dito, gagawin ko ang nararapat para pigilan siya. Anong ginagawa mo? Sinabi ng tatay ko na ang hari ng Kual ay nagre-research sa ibang bansa. Bakit ka pa nagpapanggap dito? Pekeng-peke ito. Dahil alam kong wala si Mr. Zhao sa bansa, tinamaan niya ang punto. Anong pinagsasabi mo? Akala mo ba takot ako sa'yo? Sa totoo lang, aarestuhin kita ngayon. Pupunta ako kay Mr. Zhao at magpapasikat. Ang ilakas ni Mr. Zhao ay mas malakas kaysa sa hari ng kotse. Kung kaya mo sabihin mo ang pangalan mo. Anong address mo sa bahay? Sa loob ng 3 minuto, magpapabakante ako sa buong pamilya mo. Anong sinabi mo? Ikaw ang anak ng boss ng coal, gusto mong paalisin ang buong pamilya ko? Ano? Hindi ka naniniwala sa lakas ng tatay ko, ha? Sinabi ko lang kanina ako si Zhao Liancheng. Bobo ka at wala kang tapang. Kung kaya mo, subukan mong paalisin ang pamilya ko. Hindi mo man lang binigay ang tunay mong pangalan. Sabihin ko, ako ang pinakamayamang tao sa mundo. Sige na, tumigil ka na. Ngayon, dakpin natin itong Peking Zhao, halika na. Nandito na si Ji Zhang. Narinig ko na ang personnel director ng aming Dream Machine Group ay nagdulot ng gulo dito. Oh, napakayabang niya. Sinabi niya na wala kang karapatan na tanggalin siya. Ano ang kayabangan? Saan? Siya nga. Parang may naalala ako. Ilang buwan ka pa lang dito. Ano bang pangalan mo? Ako si Zhao Si, Vice President Zhang. Tanggalin mo ang salitang vice at tawagin mo akong President Zhang. President Zhang. Oh, ang sunod-sunuran mo. Bakit ka sunod-sunuran? Nasaan ang kayabangan mo kanina? Ha. Narinig ko na napakayabang mo rito kanina. Inaway mo ang kaibigan ko, pero binanggit niya ako at hindi ka nakinig. Sinabi mo pa na hindi ako kwalipikado na tanggalin ka. Ito ang mayabang na Liu at ginamit ako para aping-apihin ka. Siya ang kapatid ko. Ginamit niya ako para aping-apihin ka. Hindi mo siya binigyan ng respeto. Iniisip mo ba na ikaw ang personal supervisor? Kaya mong kontrolin ang buhay at kamatayan ng ibang empleyado. Kaya ka pwedeng maging mayabang. Ako ang personal supervisor, pero pinapanatili ko lang ang integridad ng kumpanya.
Hindi ako gumamit ng personal na kapangyarihan sa iba. Kaya sa tingin mo, hindi ko magagamit ang pribado kong karapatan sa iyo. Kaya pwede mo akong baliwalain, di ba? Oh, hindi. Ginoo, pakiusap, huwag kang magagalit. Walang alam ang anak ko. Humingi ako ng paumanhin para sa kanya. Okay? Hindi na kailangan. Kailangan ko siyang tanggalin ngayon. Walang silbi. Kailangan ko siyang tanggalin ngayon. Hindi po, boss. Hindi madali para sa anak ko na makuha ang trabahong ito. Pakiusap, bigyan mo siya ng pagkakataon. Sige, luluhod ako dito para sa iyo. Nanay, tumayo ka na. Huwag mo siyang pakiusapan. Ang aming grupo ay nagpapahalaga sa integridad. Hindi ako nagkamali. Wala siyang karapatan na tanggalin ako. Ang yabang mo. Isang maliit na personal supervisor ang nangahas na hamunin ng ating vice president ng grupo. Sa tingin mo ba alam mo ang labor laws? Kaya wala akong magagawa sa iyo, di ba? Oo, basta hindi ako magkamali, protektado ako ng labor laws. Wala kang karapatan na tanggalin ako. Paano kung bayaran kita ng 3 beses ang sahod mo? Bayaran kita ng 3 beses ang sahod. Hindi ako kulang sa pera. Gusto ko lang tanggalin ka. Ano ang magagawa mo? Ang Dream Group ay may mahusay na reputasyon sa buong mundo, lalo na ang chairman. Nagbibigay diin sa kultura ng kumpanya na ginagawang parang tahanan ang mga empleyado. Ang ginagawa mo ay salungat sa integridad na itinaguyod ng chairman. Paano mo nagawang gamitin ang chairman para aping-apihin ako? Sino ka ba? Ako ang kanang kamay ng chairman. Ikaw baguhan na hindi pa nakikilala ang chairman. Paano mo nagawang gamitin ang chairman para aping-apihin ako? Hindi ko ginamit ang chairman para aping-apihin ka. Sinasabi ko lang na ang Dream Making Group ay pinaghirapan ng chairman. Mabuting tao ang chairman at dapat nating mahalin ang kumpanyang itinatag niya. Tinuturuan mo ako ng leksyon. Sobra ka na. Walang makakapagpigil sa akin dito. Kailangan ko siyang tanggalin ng sapilitan. Jiang Hui. Jiang Hui. Nagagawa mo siyang tanggalin. Jiang Hui, paano mo nagawang tanggalin siya? Chairman. Ano? Siya ang chairman? Siya nga ang chairman ng aming Dream Maker Group. Jiang Hui, ang yabang mo. Hindi po, chairman. Bakit ka nandito? Kailangan ko bang i-report sa iyo kung nasaan ako? Liu Dafu, anong langwan may epek? Nandito ang chairman. Bakit hindi mo sinabi sa akin kaagad? Siya na nga ang chairman mo. Imposible. Tiyak na hindi siya ang chairman. Magkakamali ba ako sa pagkilala sa sarili kong post? Chairman Pauman Himbo. Chichang, sigurado akong nagkakamali ka. Kung siya ang chairman ng Dream Group, paano siya mapupunta sa aming probinsya para pakasalan ang isang babaeng tulad nito? Kahit pa siya ang chairman ng Dream Group, pero ang tanyag na emperador ng kayamanan, isang dragon sa gitna ng mga tao at pinakamataas sa mundo. Paano siya makakapangasawa ng babae mula sa baryo? Vice President Jiang, nagkakamali ka ba? Manahimik ka. Nagawa ko ito na ngayon. Salamat sa promotion ng chairman, hindi ko ba makikilala ang isang tao? No. Chairman, pasensya na po. Hindi ko alam na sa'yo. Sinabi ni Liu Dafu, may isang empleyado dito na sumisira sa reputasyon ng ating Dream Group. Pumunta ako para aksyonan ito. Nakita mo lang yan. Napakamatigas niya at hindi man lang gumalang sa leader. Tama na, nandito ako ngayon. Kaya kung baliktarin ang katotohanan at ang itim maging puti. Kapag wala ako, hindi ko alam paano ka nagmamalaki sa iyong mga empleyado. Sa tingin mo ba talaga isa kang leader? Kung wala ang pagsisikap ng mga empleyado, magkakaroon ba ng lakas at ningning? Hindi mo tinatrato ang mga empleyado bilang pamilya, kundi inaapi mo pa sila at basta-basta mo na lang tinatanggal. Gusto mo bang magtanggal ng tao? Sige, opisyal ko nang inanunsyo na tatanggalin kita bilang Vice President ng Dreamer. Hindi po, Chairman. Nagkamali po ako. Nalito lang sandali. Dahil sa ating mga tao ng pagsasama, patawarin mo na po ako sa pagkakataong ito. Pinromote kita dahil masipag ka at progresibo. Pero hindi ko inaasahan na ikaw, sa mataas na posisyon ay nakalimutan ang iyong orihinal na intensyon. Nakalimutan mo ng lubusan kung anong klase kang tao. Napakayabang mo. At nagmamalaki ka pa rin dito. Karapat-dapat ka ba sa salitang dream? Ngunit bilang isang baguhan, palagi mong iniisip ang kumpanya. Opisyal ko nang inanunsyo na papalitan mo si Jiang Hui bilang Vice President ng Dream Group. Ano? Chairman, gusto niyo po akong maging Vice President? Tagapangulo, gusto niyo po akong gawing Vice Presidente? Diyos ko, tama ba ang narinig ko? Ang ibig niyong sabihin ay na-promote ang anak ko sa pagiging Vice Presidente. Opo. Ang iyong kabutihan ay nararapat sa pag-promote.
Tagapangulo, huwag po kayong malito. Huwag dahil sa ganda niya at bigyan siya ng espesyal na trato. Isa po sa Yusinpen Masamo, siya ay 23 taong gulang pa lamang, maging vice-presidente ng pinakamalaking grupo sa mundo. Ito ay palamigin nito ang puso ng ibang matatandang empleyado. Tama iyan. Hayaan ang isang 23 taong gulang na babae maging vice-presidente ng pinakamalaking grupo sa mundo. Sumasibis na sa malaking biro. Ito ay isang lantad na transaksyon. Hoy Chuyu, ikaw ang dumay tamang parental dito man na ng pingkidyan. Kung gusto mong mag-promote ng tao, ma-promote ng mula sa aming pamilya, diba? Si Xiao Shui ang babae na gusto mong pakasalan. Ang iyong kapatid ay nagtapos din ng kolehiyo. Kung tadado ng wala kang mapopromote, ma-promote kung i-promote. Mas mabuti pa kaysa i-promote ang pamilyang iyon. Sapat na. Kailangan ko ba ng iyong pagtuturo kung paano gawin ang mga bagay? Huwag kang magsabi ng kahit ano. Nagawa na ang desisyon. Si Jiang Hui ay kusang magbibitiw sa grupo. Huwag mo akong pilitin. Ipahayag ang iyong pagtanggal sa buong mundo para hindi ka makahanap ng trabaho. Mula ngayon, opisyal mong hawak ang posisyon ng kabise-presidente ng Dream Group. Gamitin ang kapangyarihan ng grupo para sa akin. At asikasuhin ang pagbibitiw ni Jiang Hui. Opo, Tagapangulo. Ako, si Zhao Ziyi, ay tiyak na maglilingkod sa Dream Group. Gagawin ko ang aking makakaya para sa Tagapangulo. Ako, si Zhao Ziyi, ay iaalay ang aking sarili sa Dreammaker Group at sa Tagapangulo. Huwag mo itong gawing seryoso. Kailangan ko lang na maalala mo ba ang isang bagay. Ano iyon? Huwag mong kalimutan ang iyong orihinal na layunin. At ang layunin ng ating grupo. Alam ko ang layunin ng ating grupo ay hanapin ng mga mabubuting puso na tao at pagkatapos ay tulungan silang maisakatuparan ang kanilang mga pangarap. Bilang isang magaling na estudyante at isang empleyado ng Dreaming Group, upang suklian ang kabutihan ng iyong ina, handa kang pakasalan ako, isang pulubi. Ito ang iyong kabutihan. Nararapat ang iyong gantimpala. Sige, pumunta ka at asikasuhin ang kanyang mga transaksyon. Dito lang ako, meron pa lang akong mga bagay na kailangang asikasuhin. Opo, Tagapangulo. Tara na, Vice-Presidente Jiang. Puntahan natin para asikasuhin ang pagbibitiw. Opo, Presidente Xiao. Sasama po ako sa inyo kaagad. Huwag po kayong magalit. Huwag po kayong magalit. O aking mga buting manugang. Kayo ang tagapangulo ng Dreammaker Group. Kayo ang mayamang emperador na walang katapusang pera. Hindi siya ang aking unang pag-ibig. Kung siya man ay isang mayamang tao, hindi ako bibitaw sa kanya. Alam mo ba kung bakit hindi mo makukuha yung lahat? Dahil ang tambraho ng mga taong nagmamalasakit lamang sa pera, madalas hindi nakikita ang tunay na halaga. Tanging kabutihan ang tunay na yaman ang susi sa kaligayahan. At ikaw na panalunan mo ako sa iyong kabutihan. Tiyak na ilalagay ko ang korona sa iyong ulo at hayaan kang mamuhay ng pinakamasayang buhay. Sandali lang. Ano ang problema? Jichu, meron pa pong mga surot dito. Kung ang mga peste na ito ay hindi maayos, naniniwala akong hindi ka magiging masaya kahit ikaw ay makasal. Tama ka. Kailangan kong ayusin ang mga suliraning ito. Isa kang may-ari ng minahan ng uling at iniisip mong napakagaling mo, hindi ba? Hindi. Bulag ako! Patawarin niyo po ako. Paumanhin. Sa aking buhay, natutunan ko lamang tumulong sa mabubuti, ngunit hindi sa masasamang tao. Marami kang ginawang masama. Kailangan mo na lang pagdanasan ang mga kahihinatnan. Jiao Shaisha ay mula sa iyong industriya ng uling. Ibabalato ko sa iyo. Opo, Jichu. Ayusin ko na ito ngayon. Hello, si Zhao Liancheng ito. Tingnan mo ito para sa akin ngayon. Isang call boss na nagngangalang Liu Dafu. I-block ang lahat ng kanyang negosyo at paalisin siya sa industriya ng uling. Tapos ka na. Ikaw ang Coal King. Zhao Liancheng, Presidente Zhao. Ikaw ang hari ng uling. Zhao Liancheng. Maaring hindi mo siya kilala, kailangan mo lang harapin ang mga kahihinatnan. Kamusta? Ano si Presidente Jiang? Zhao, nandito na po ako. Kasama ko siya. Sige, magsasorry ako sa kanya kaagad. Magsasorry kaagad ako. Zhao, kayo po ay isang dakilang tao. Patawarin niyo po ako sa pagkakataong ito. Tiyak na babaguhin ko ang aking mga paraan sa hinaharap. Sa tingin mo ba ang iyong mga nagawa ay may puwang pa para sa pagtubos? Isa ka lang na call boss. Pinapadala mo ang iyong anak para pilit na dumukot ng nobya.
Mayroon ka pa bang mga tuntunin? Kung ako lang ang iyong pinagalit, maaaring kaya ko pa itong tiisin. Ngunit tingnan mo kung sino ang iyong nagalit. Ang emperador ng kayamanan ng Dreammaker Group, siya ang pinuno ng aming mga higanteng industrial, ang pinakamalayong nakakakita sa buong mundo. Ngayon, pumunta siya sa probinsya para magpakasal. Ang iyong anak ay sapilitang kumuha ng kanyang nobya. Hindi mo lang pinigilan, kundi isa ka ring kasabwat. Karapat-dapat ka sa pagkalugi. Hindi ko talaga alam na siya ang emperador ng kayamanan. Anak! Anak! Mabilis na humingi ng tawad sa emperador ng kayamanan. Humingi ka agad ng tawad. Humingi ka agad ng tawad. Bulag ako. Ituring mo na lang akong isang maliit na tauhan. Pabayaan mo na lang akong umalis. Ano? Hindi mo ba iniisip na ako ay isang pulubi ngayon? Nasa iyong awa. Hindi ko talaga alam na ikaw ang emperador ng kayamanan. Kung alam ko lang na ikaw ang emperador ng kayamanan, hihiram ako ng tapang mula sa langit, hindi ako maglalakas loob na guluhin ka. Kahit ako ay ordinaryong tao lang, maaari mo ba akong basta na lang pagbantaan at pagkakaguluhan? Kahit ordinaryong tao lang ako, pwede mo lang akong guluhin at pahirapan. Lahat ito ay kasalanan ko. Kasalanan ko na ako ay bastos at walang hiya. Hindi ako tao. Hindi tao, tama. Umalis ka kasama ang bastardo mong tatay. Emperador, nung pegal yung kayamasan, bigyan mo kami ng isa pang pagkakataon. Bigyan mo kami ng pagkakataon. Isang pagkakataon? Opo. Zhao Liancheng agad ipagbigay alam sa Coal Management Bureau at sa lokal na istasyon ng pulis para masusing imbestigahan ang kanilang negosyo kung may anumang paglabag at parusahan sila ng mabigat. Ngayon binibigyan ko kayo ng pagkakataon at pahalagahan ninyo ito. Bigyan mo kami ng pagkakataon. Umalis kayo dito. Umalis kayo dito. Sige na, umalis na kayo. Kumusta naman? Hindi ka mag-alala sa gulo dahil sa aking pagpapanggap, di ba? Talagang ang ikaw ang malamat na emperador ng kayamanan. Oo, ako ang kumukuha ng lahat ng kinikita ko para tulungan ang ordinaryong tao na matupad ang kanilang mga pangarap. Ang emperador ng kayamanan, ano-anong pangarap mo? Tutulungan kitang matupad ito. Yung pangarap ko ay pakasalan ka. Ang pangarap ko ay pakasalan ka. Malapit na itong matupad. May iba pa? Wala na. Masaya na ako na pakasalan ka. At ikaw lang ang tumutulong sa mga tao na matupad ang isang pangarap? Oo, yan lang ay pagtulong sa ordinaryong tao. Ikaw ang aking asawa. Ano man ang pangarap mo, matutulungan kitang makamit ang mga iyon. Kahit gusto mong makita ang mga bituin, dadalhin kita doon. Masaya na ako na pakasalan ka. Anak ko, huwag kang masiyahan. Kaya ang nanay mo, gusto ni nanay na maging mayaman at maging isang female CEO. Pardong kamusaspoy ng iyong bayaw. At ang iyong kapatid. Hilingin mo sa kanya na magbukas ng kumpanya kasama ang iyong kapatid at hayaan mo akong maging boss. Nanay, kapatid, nagsasalita pa kayo. Nakalimutan niyo kung paano ninyo tirata si Chuyo kanina. Hindi naman niya ito inisip at mabuti na yan. O sige, nag-aaway nga ang mga pamilya, kalimutan na lang natin. Oo. Kapag nag-aaway ang mag-asawa, nagkakaayos sila pagkatapos ng away. Tama, kaya sino nga ang bayaw ko? Siya ay isang malaking tao. May malaking puso at malaking diskarte. Kaya para sa ating maliliit na pagkakamali, mapapatawad tayo niya. Pasensya na. Bagaman may malaki akong diskarte at pera, ngunit sa iyong karakter, hindi mo karapat-dapat ang mas maraming yaman. Hindi na ako gagastos pa ng kahit isang kusing para sa iyo. Ano, gusto mong pakasalan ng anak ko nang walang bayad? Ano? Gusto mong pakasalan ng anak ko nang walang bayad? Nabayar ko na ang bigay araw. Ang sa Xiaoxue, magkasintahan kami. Sa paraang legal at naayon sa batas. Ano ang problema mo sa amin? Gusto mo pa bang guluhin at pigilan kaming magkasama? Opo, Tia Jiang. Napakalayo na ng narating mo. Maaring pakasalan ni Shui ang emperador ng kayamanan. Ito ang kanyang kaligayahan sa buong buhay. Dapat mo silang pagpalain. Oo, Jiang. Kung magagawa mong isipin ng iyong sarili ang emperador ng kayamanan, baka mapatawad ka niya at aalagaan ka niya sa hinaharap. Kung magpapatuloy ka pa sa pagiging matigas ang ulo at walang katwiran, mag-ingat ka na walang maghahatid sa iyo pag namatay ka. Ay, ako. Sige na, nanay. Tumigil na kayo. Kanina lang, kayo ay ganyan kay Chuyu. Hindi naman niya inisip na masama na ang pagiging matanda na walang sama ng loob sa mga bata. Kung papayag kayo sa kasal ko kay Chuyu, siguradong aalagaan ko kayo sa hinaharap. Tungkol sa yaman, ito ay usapin ng personal na karakter. Imposible. Kaya mo pa ba akong suportahan? Siyempre, nanay ko, kaya ang pag-aalaga sa inyo ay tungkulin ko. Basta't hindi na kayo gagawa ng gulo. Sige, kung ganyan ang sabi mo, papayag na ako sa kasal ninyo. Chuyu, ang iyong biyanan, hindi ako edukado. At
tumatanda na. Kaya nakapagdulot ako sa inyo ng napakaraming problema. Huwag ka sanang magkakasama ng loob sa akin. Yingzi, mabilis na humingi ng paumanhin sa iyong bayaw. Bayaw? Pasensya na. O sige, malaking araw ngayon. Kayo din ang pamilya ni Xiaoshui. Hindi ko kayo pairugin. Agad para sa akin at sa aking asawa magdaos ng kasal. Opo. Binabati ko ang kasal ng emperador ng kayamanan, musika,